31. Ano? Nagulat. Inilabas ni Elroy ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin kung ano ang nasa loob ng space rings. Ang nakita niya ay napangiti siya hanggang tenga. Anong kapalaran? Si Elroy ay nasa Cloud9. Ang bawat isa sa space rings ay napuno ng malaking halaga ng pera. Kung pinagsama, ito ay magiging isang napakalaking kapalaran. Si Elroy ang pinuno ng isang malaking angkan at hindi siya madaling humanga. Ngunit ang dami ng yaman na hawak niya sa kanyang mga kamay ay napakalaki. Sa nakalipas na ilang araw, tinira ni Dustin ang daan-daang moog na pag-aari ng Third Demonic World. Ang bawat isa ay nakaupo sa isang bundok ng mga nakatagong kayamanan. At tinipon ni Dustin silang lahat. Higit pa riyan, napatay ni Dustin ang 4 na Grand Leaders at nakakuha ng napakalaking halaga ng pera mula sa kanilang space rings. Ito ang dahilan kung bakit hindi kapani-paniwala ang dami ng kayamanan ni Dustin. Nang makabawi si Elroy sa kanyang pagkabigla, tumawa siya. Haha, Dustin, hindi ko ine-expect na sobrang yaman mo. Minamaliit kita. I'm sorry. Dahil sa hiya, namula ang mukha ni Elroy habang nakangiti kay Dustin. Ayos lang. Kailangan kong malaman. Ilang barkong pandigma ang mabibili ko sa halagang ito? Nakangiting tanong ni Dustin. Binata, dahil humanga ako, bibigyan kita ng diskwento. Ibibigay ko sa iyo ang 20 sa aking nangungunang mga barkong pandigma. Gayun din, maaari kong hilingin sa mga nangungunang taga-disenyo ng barkong pandigma ng aming angkan na magtayo ng 20 sa mga pinaka-advanced na barkong pandigma. Lahat ng kailangan mo, mula sa kapangyarihan, nabigasyon hanggang sa bilis. Ang mga pinahusay na nangungunang barkong pandigma na ito ay maaaring lumaban sa isang master sa Immortal Saint Realm. Naniniwala ako na ito ang eksaktong kailangan mo. Narinig ko ang tungkol sa namumuong labanan sa pagitan ng Immortal End World at ng Third Demonic World ng Evil Abyss World. Ito ay tiyak na mangyayari sa huli. Bibigyan kita ng malaking diskwento. Dahil gusto ko talagang magkaroon ka ng mga barkong pandigma na ito. Please consider them as a gift from me. Nakangiting sabi ni Elroy. He liked Dustin a lot. After all, it was Dustin who gave him the omnipotent internal core that helped him restore his strength. Great. Thank you, sir. Natuwa si Dustin sa resulta ng negosasyon nila ni Elroy. Malapit na siyang magmay-ari ng 20 makapangyarihang barkong pandigma na lahat ay may kakayahang makipaglaban sa mga magsasaka sa Immortal Saint Realm. Tuwang-tuwa si Dustin. Kapag nahawakan na nila ang mga barkong pandigma na ito, ang puwersa ng Immortal End World ay lubos na lalakas. Haha, gagawa kami ng pinakamakapangyarihang barkong pandigma para sa iyo. Ngunit kailangan mong maghintay ng 5 araw sa Tycoon World. Huwag kang mag-alala. Uutusan ko ang aking mga tauhan na pabilisin ang kanilang trabaho. Magtrabaho sa iyong barko araw at gabi. Tatapusin natin ang mga barkong pandigma sa loob ng 5 araw. Sabi ni Elroy. Sige. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay inayos ni Elroy ang isang engranding silid para tutuluyan ni Dustin. Di nagtagal. Narinig ni na Kelsey at Elsie ang balita at hindi nag-aksaya ng oras upang makita si Dustin. Excited silang ipakita kay Dustin ang Tycoon World. Napakarami nilang gustong ipakita sa kanya. Ngayon nawala ng dahilan para maging masungit. Naging kaaya-aya si Elsie at naging mas palakaibigan kay Dustin. Kasama sina Kelsey at Elsie. Naglibot si Dustin sa Tycoon World at nakaramdam ng kagaanan. Nilaibat niya ang malawak na bulubundukin at ginalugad ang bawat lupain at kagubatan. Nalaman ni Dustin na si Kelsey ay isa ng makapangyarihang figure sa Tycoon World. Ang mga kilalang tao at mga pinuno ng sekta ay lalabas sa kanilang paraan upang lapitan sila sa lansangan at batiin sila ng personal. Lahat ay magalang na binati si Kelsey at ang kanyang kapatid na babae. Ang Tangclan ay isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang angkan sa Tycoon World. Karamihan sa mga sekta sa Tycoon World ay nasa ilalim ng pamumuno ng Tangclan. Bilang young master ng Tangclan,
Si Kelsey ay paborito ng mga tao at lahat ng mga sekta sa Tycoon World ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang makakuha ng pabor sa kanya. Well, mukhang maganda ang buhay mo ngayon. Good for you, buddy. You deserve it, sabi ni Dustin habang tinatapik ang likod ni Kelsey. Salamat sa iyo, Dustin. Malaki ang naitulong mo sa akin that time. And I will forever be grateful. Sabi ni Kelsey habang nakangiti kay Dustin. Makalipas ang 5 araw, sa loob ng headquarters ng Tang Clan. Tinawag ni Elroy si Dustin at dinala siya sa isang napakalaking square. 20 ang makapangyarihang mga bagong barkong pandigma ay nakahanay sa plaza. Ang mga barkong pandigma ay mukhang engrandi at nagpapalabas ng malakas na puwersa ng enerhiya. Bawat isa sa mga barkong pandigma ay nilagyan ng napakaraming makikinang at makulay na hanay. Nagliwanag ang mga mata ni Dustin. Dustin, ang mga barkong pandigma na ito ay sa iyo na. Mayabang na sabi ni Elroy habang inihaharap ang mga barkong pandigma kay Dustin. Salamat po, sir. Napuno ng pasasalamat si Dustin. At hindi siya masyadong nakapagpasalamat sa mga barkong pandigma. Haha, Dustin, wag mong banggitin. Bukod pa rito, konektado kami sa iyong Immortal End World. Kakampi tayo. Kung may kailangan ng Immortal End World, pumunta sa aming Tang Clan. Kung kailangan mo pa ng barkong pandigma, sabihin mo lang at bibigyan kita ng discount. Sige, itigil na natin ang kalokohan. Ang mga barkong pandigma na ito ay sa iyo. Sige, kunin mo na sila. Nakangiting sabi ni Elroy. Itinutok ni Dustin ang kanyang mga mata sa 20 barkong pandigma. Nakangiti at masaya. Hindi nagtagal. Nai-teleport niya ang lahat ng 20 barkong pandigma sa Slave Tower. Makalipas ang 1 araw, kinailangan niyang magpaalam at umalis sa Tycoon World. Si Kelsey at ang kanyang kapatid na babae ay naglakad kay Dustin hanggang sa dulo ng kanilang mundo. Gusto nilang manatili siya ng mas matagal. Ngunit alam nilang marami pa ring kailangang gawin ni Dustin. Pagkatapos magpaalam, tinawian ni Dustin ang kanyang kamay at nag-teleport ng barkong pandigma palabas ng Slave Tower. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang mga barkong pandigma na ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at naghagis ng ilang mga formula patungo sa barkong pandigma. Bush! Ang barkong pandigma ay wala kahit saan. Wow! Ang bilis naman! Sa loob ng barko, umanga si Dustin. Ang barkong pandigma na ito ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa 3 barkong pandigma na nakuha noon ni Dustin mula kay Elroy. Ang Tang Clan ang pinakamagaling sa paggawa ng barkong pandigma sa buong Star Cluster. Bulalas ni Dustin. Nag-teleport si Dustin sa 8 Stone Saints. Higit sa 12 Insect Supreme Grandmaster. Ang maliit na Infinity Beast. At ang Divine Silkworm mula sa Slave Tower. Dustin, bagong bili ba itong barkong pandigma? Iyon ay isang nakakatakot na bilis. Habang pinagmamasdan nila ang kamangha-manghang bilis ng barkong pandigma. Lahat ng 8 Stone Saints at higit sa 12 Insect Supreme Grandmaster ay nagulat at natuwa. Pinalakpakan nila ang mahusay na pagganap ng barkong pandigma. Wow! Dustin! Tinasabi mo ba sa amin na itong mga bagong barkong pandigma na binili mo ay kayang makipaglaban sa mga cultivator sa Immortal Saint Realm? Seryoso! Nagulat si Asa, habang binibigyan sila ni Dustin ng makapangyarihang kakayahan ng barkong pandigma. Ang 8 Stone Saints at higit sa 12 Insect Supreme Grandmaster ay natigilan lahat. Ibig sabihin ba nito na ang 20 barkong pandigma ay katumbas ng 20 magsasaka sa Immortal Saint Realm? Tanong ni Riz sa tonong nagtataka. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang barkong pandigma ay maaaring maging ganito kabilas at kalakas. Sa universo, ang puwersa ng 20 master sa Immortal Saint Realm ay itinuturing na kakilakilabot at katangi-tangi. Sa anumang oras, maaaring sirain ni Dustin ang mga lugar na medyo mahina o katamtaman ang lakas. Sa kasamaang palad, ang mga masasamang nilalang sa Third Demonic World ay takot na mamatay. Lahat sila ay nakakulong sa kanilang mga lugar at hindi nang ahas na lumabas. Kung hindi, magagamit ko,
Tila upang subukan ang aktwal na kapangyarihan ng bagong barkong pandigma. Sabi ni Wesley na may malaking panghihinayang. Lahat ng masasamang nilalang sa Third Demonic World ay kinakabahan at natakot sa takot nitong mga nakaraang araw. Tapat na ang pangalan ni Dustin para matakot sila hanggang mamatay. Ang mga masasamang nilalang sa Third Demonic World ay labis na natakot kay Dustin kaya hindi sila nang ahas na umalis sa kanilang mundo at maglibot-libot. Ang pag-iisip na maging ang kanilang mga dakilang pinuno ay pinatay ni Dustin. Walang ordinaryong masamang nilalang ang nang-ahas na ipagsapalaran ang sarili niyang buhay. Kahit na sila ay natatakot, tila rin ay nagdamdam at galit na galit. Kinasusuklaman nila si Dustin. Paano naging ganito? Dati, tayo ang nang-aapi sa mga nilalang mula sa Immortal End World. Pero ngayon, pinaliktad na tayo ng tubig. No, I cannot accept this. The Immortal End World is a weak and underdeveloped world. Dustin is just a lowly human being. Paanong? Posible na banta nila ang Third Demonic World ng ganito? Paano tayo naging ganito? The Third Demonic World. Isang mabigat na pakiramdam ng sakit at pagkabigo ang naglakbay sa hangin na parang ambon. Sa loob ng barkong pandigma. Ang mga kaaway ng Immortal End World ay hindi limitado sa Third Demonic World. Ang Skeleton Race, ang Heaven Shadow Race at ang North Nether World. Lahat sila ay kaaway natin. Dahan-dahang sabi ni Dustin. Noong sinaunang panahon, ang Third Demonic World ay kaalyado ng Skeleton Race, Heaven Shadow Race, at North Nether World. Nakabuo sila ng isang makapangyarihang hukbo at winasak ang Immortal End Continent. Kamakailan, ang Third Demonic World ay naging kaalyado sa Skeleton Race at Heaven Shadow Race. Tinira nila ang Protective Dome sa itaas ng Immortal End World at inatake ito. Ang Third Demonic World, ang Skeleton Race, ang Heaven Shadow Race at ang North Nether World ay pawang sinumpa ang mga kaaway ng Immortal End World. Panahon na para bayaran ang Skeleton Race, Heaven Shadow Race, at North Nether World sa ginawa nila sa atin. Malamig na sabi ni Dustin. Si Dustin na ngayon ang pinuno ng Immortal End World. Siya ay walang puso at hindi nagpakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Walang alinlangan. Hindi papakawalan ni Dustin ang mga kaaway ng Immortal End World. Ang Skeleton World ay ang punong tanggapan ng Skeleton Race. Ang lakas ng lahi ng Skeleton ay katulad ng sa Third Demonic World. May isang Supreme Grandmaster sa Skeleton Race na nasa parehong antas ng isang sect ancestor. Gayunpaman, may nangyaring mali sa Supreme Grandmaster na ito ng Skeleton Race noong sinaunang panahon noong siya ay naglilinang. Simula noon, ang Supreme Grandmaster ng Skeleton Race ay nagsasanay sa pag-iisa. Nagkaroon din ng alingaw-ngaw na ang kataas-taasang Grandmaster ng lahi ng Kalansay na ito ay matagal nang namatay matapos mawala ng kontrol sa kanyang sarili sa panahon ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, sa karera ng Skeleton, mayroong hindi mabilang na makapangyarihang mga Masters. Walang sino man sa labas ang makapagpapatunay kung patay o buhay ang Supreme Grandmaster ng Skeleton Race. Dahil dito, naging maingat ang mga nilalang sa ibang mundo patungo sa Skeleton Race. Magsimula tayo sa Skeleton Race. Una, tirain ang lahat ng kuta ng Skeleton Race. Sa mga barkong pandigma, na pag-usapan ni Dustin, ng 8 Stone Saints, at higit sa 100 Insect Supreme Grandmaster hanggang sa sila ay nakabuo ng desisyon. Sa mga sumunod na araw, ang karamihan sa mga kuta ng lahi ng Kalansay ay isa-isang nawasak. Ang mga kuta ng lahi ng Kalansay ay binabantayan lamang ng isang dakot ng mga master. Paano nila malalabanan ang pag-atake ng grupo ni Dustin? Matapos kumalat ang balita, ang buong mabituing kalangitan ay nagkagulo. Ang iba pang mga nilalang mula sa iba't ibang mundo ay pawang mga mata at tenga. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari. Tinasabing ang mga moog na ito ng lahi ng Kalansay ay winasak ni Dustin ng Immortal End World. Hindi nagtagal. Karamihan sa mga kuta ng Third Demonic World sa Evil Abyss World ay winasak din ni Dustin mula sa Immortal End World. Ang pangalan ni Dustin ay binabanggit sa halos lahat ng sulok ng universo. Hindi maiwasan ng lahat na magtaka kung gaano talaga kalakas si Dustin na magkakaroon siya ng lakas ng loob na pukawin ang dalawang mundo sa parehong oras.
Sa Skeleton World. Parg. Dustin mula sa Immortal End World. Gaano kalakas ang loob ng isang mababang lahi na pukawin ang ating lahi ng kalansay? Ipunan ang lahat ng puwersa. Patayin si Dustin. Dapat na tayong dumiretso sa Immortal End World pagkatapos patayin si Dustin. Galit na galit ang mga pinuno ng Skeleton Race. Hindi nagtagal ay umalis na ang makapangyarihang hukbo ng Skeleton Race at tugisin si Dustin. Nang patayin ni Dustin ang 4 na dakilang pinuno at isang malaking bilang ng masasamang nilalang ng Third Demonic World. Ang buong Third Demonic World ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Karamihan ay dahil ayaw nilang mapahiya. Ang 6 na Grand Leaders ng Third Demonic World hindi rin gustong malaman ng iba pang 17 mundo ng Evil Abyss World ang kanilang mga kasawian. Kung nalaman nila, malamang nasusubukan nilang salakayin ang kanilang mundo. Ang mga nilalang mula sa ibang mundo sa labas ng Evil Abyss World ay hindi rin alam ang tungkol dito. Kaya, walang ideya ang lahi ng kalansay na sapat na ang kapangyarihan ni Dustin para patayin ang mga dakilang pinuno ng Third Demonic World. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ng isang dakilang pinuno ang mga tropa mula sa karera ng kalansay. Ang lakas ng dakilang pinunong ito ay katumbas ng lakas ng isang dakilang pinuno ng ikatlong demonic na mundo. Sa labas ng Skeleton World, libo-libong malalaking barkong pandigma ang lumilipad sa mabituing kalangitan. Tila ang mga puwersa ng lahi ng kalansay. Ang Skeleton Clan ay nagpadala ng isang malaking bilang ng kanilang mga puwersa para sa 2 dahilan. Ang isa ay upang tugisin si Dustin at ang isa ay upang maitayo nilang muli ang kanilang mga muog na nawasak. Isang barkong pandigma ang nagtatago sa kawalan malapit sa Skeleton World. Nasa loob ng barkong pandigma si Dustin at ang kanyang mga tauhan. Parang ang Skeleton Race ay nagpadala ng maraming tao para tugisin ako. Nakangiting sabi ni Dustin habang pinagmamasdan ang libo-libong barkong pandigma na lumilipad sa di kalayuan. Pagkatapos ay pinaandar ni Dustin ang kanyang barkong pandigma at tahimik na sumunod sa likuran nila. Pinabalak ni Dustin na umatake ng sapat na ang layo nila sa Skeleton World. Ito ang kanyang diskarte dahil may Supreme Grandmaster ang Skeleton World na walang nakakaalam kung buhay pa siya o hindi. Ang Supreme Grandmaster na ito ng Skeleton Race ay nasa antas ng isang sekta na ninuno. Kung nabubuhay pa siya, mangangahulugan ito ng problema para sa kanila. Ayaw makipagsapalaran ni Dustin. Kung wala lang iyon sa kanilang mga ulo, dadalhin na sana ni Dustin ang kanyang mga tao ng diretso sa Skeleton World. Libo-libong milya ang layo mula sa Skeleton World. Oras na, deklara ni Dustin. Bush. Bumilis ang barkong pandigma at naabutan ang puwersa ng Skeleton Race. Huminto ang barkong pandigma nang nasa likod na ito ng hukbo. Hindi na sila nagtago. Napagtanto ng mga puwersa ng Skeleton Race na isang kakaibang barkong pandigma ang nasa likuran nila. How dare you? Sino ka? Bakit mo sinusundan ang hukbo ng Skeleton Race? Ang lahat ng mga barkong pandigma ng lahi ng kalansay ay tumigil. Mahigit 100 miyembro ng Skeleton Race ang sumugod sa mga barkong pandigma at pinalibutan ang barkong pandigma ni Dustin. Napag-alaman nilang hinala ang barkong pandigma dahil hindi nila alam kung saan ito galing. Haha, ako na yata ang hinahanap mo. Nakangiting sabi ni Dustin habang papalabas ng barkong pandigma. Sumunod sa likod ni Dustin ang 8 Stone Saints at 12 ng Insect Supreme Grandmaster. Hinahanap ka. Nang marinig si Dustin, ang mga masters mula sa Skeleton Race ay lubos na natigilan. Hinahanap ka. Ikaw ba? Dustin ka from the Immortal End World. Mabagal na sabi ng isang miyembro ng Skeleton Race, na nakatingin kay Dustin. Oo, ako si Dustin. Walang pakialam na sabi ni Dustin habang nasa likod ang mga kamay. Siya si Dustin mula sa Immortal End World. Ang mga hukbo ng Skeleton Race ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Tila ang hukbong ipinadala para tugisin si Dustin. Hindi nila akalain na magiging ganito kadali ang kanilang trabaho. Kakaalis lang nila sa Skeleton World at nahanap na nila si Dustin. Bush. Bigla. Di nagtagal. Si Dustin at ang kanyang mga tauhan ay napalibutan ng halos daan-daang libo ng mga miyembro ng Skeleton Race.
Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang sukatin ang kanilang lakas. Well, ang pinakamalakas ay katumbas ng Grand Leader ng Third Demonic World. Panunuyan ni Dustin. Tama. Iisa lang ang cultivator sa level ng Grand Leader, which is nothing compared to us. We're powerful enough to take on more. Bahagyang nadismaya si Asa dahil naghihintay siya ng kaunti pang hamon. Ang espiritu ng banal na bato ay pinakagustong lumaban. Kung gaano kainit ang labanan. Lalo silang nag-enjoy. Sa panahong ito, ang 8 Stone Saints ay dumaan sa maraming laban kay Dustin na lubusan nilang tinangkilik. Dustin, nasira mo na ang maraming kuta ng ating skeleton race. How dare you show yourself here? I have to say you're quite bold. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ang dahan-daang lumabas sa isa sa mga barkong pandigma ng skeleton race. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may hawak na pamaypay. Ang kanyang ekspresyon at kilos ay tila banayad at matikas na para bang siya ay isang magiliw na scholar. Sa skeleton race, ang mahihinang miyembro ay mayroon lamang puting kalansay na walang dugo at laman. Ang mga masters ng skeleton race ay may parehong laman at dugo na kapareho ng mga aktwal na tao. Gayunpaman, ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng malaking halaga ng sigla. Malinaw. Siya ang nangungunang master ng skeleton race. Ang kanyang lakas ay katumbas ng isang dakilang pinuno ng Third Demonic World. Well, I don't think it's a big deal na winasak ko ang mga kuta ng lahi mo. Baliwala naman kasi sooner or later. Tisirain ko ang mundo mo. Mayabang na pagbibiro ni Dustin. How dare you, mga hamak na tao. Huwag kayong masyadong mayabang. Nang marinig ang sinabi ni Dustin. Ang mga sundalo ng skeleton race ay lumipad sa galit. Young man, how reckless you are. Sobra-sobra mo talaga ang mga kakayahan mo. Dustin, ikaw ang master ng Immortal End World. Dapat maging mas maingat ka sa mga sinasabi mo at kung paano ka kumilos. 50 of the Immortal End World should always be your utmost priority. Pero wala kang pakialam. Kahit saan ka magpunta, may dala kang kaguluhan. Kilala ka ng lahat sa pagiging masungit at palaban. Panoorin mo lang kung ano ang gagawin nito sa iyong minamahal na Immortal End World. Mapahamak kayong lahat, kapag napatay ka na namin. Tisiguraduhin kong susunod na sisirain ng hukbo ko ang Immortal End World. Dustin, may panghihinayang ka ba sa ginawa mo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay naging malungkot habang tinitiklop ang kanyang pamaypay. Haha! Nanghihinayang. Well, I doubt you're going to be around any longer to hear the answer. Lahat ng skeleton race, pati ikaw, ay papatayin ko. Isang masamang tawa ang pinakawalan ni Dustin. Sige, dahil confident ka, tingnan natin kung anong meron ka. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay mukhang solemn at mahigpit habang nagsasalita. Bang! Isang malaking ingay ang biglang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Isang malakas na aura ang nanag kay Dustin at sa kanyang mga tauhan napakalakas na halos masuffocate sila. Medyo makapangyarihan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi mahirap sabihin na marami siyang lakas sa loob niya. Sa kanyang mahaba at itim na buhok na umiihip sa hangin. Siya ay talagang nakakatakot. Ang mukha niya ay composed as ever na parang hindi siya naglalabas ng ganoong kalakas na puwersa. Isang tingin sa kanya ay magdudulot ng takot sa buhay ng sinuman. Biglang lumitaw ang Divine Ruling Chains at mabilis na pinalibutan siya. Sa mga tuntunin ng lakas, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay katumbas ng isang dakilang pinuno sa mundo ng mga demonyo. Kitang-kita sa kung paano niya nagawang yumanig ng husto ang mabituing field sa pamamagitan lamang ng paglabas ng maliit na bahagi ng kanyang aura. Boom! Mas maraming ingay ang sumunod. Si Dustin, ang 8 Stone Saints, mahigit 100 Supreme Grandmasters mula sa lahi ng insekto, ang Infinity Beast, ang Divine Silkworm, at ang kanyang demonyong avatar ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga lakas upang labanan ang puwersa mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napuno ng mga agos ng nakakatakot na aura at puwersa ang bawat sulok sa pagitan ng langit at lupa. Maging ang buong espasyo ay nanginginig pa rin ng malakas.
No wonder ang yabang mo. Ang dami mong backup. Nagdilim ang mukha ng medyo may edad na. Maaari niyang sabihin na ang bawat backup ni Dustin ay mas mababa sa kanya sa mga tuntunin ng lakas. Gayunpaman, nagkakaisa. Tila ay medyo makapangyarihan kaya hindi niya kayang maliitin ang mga ito. Bagamat medyo nakaramdam ng takot, nanatiling kalmado pa rin ang medyo may edad na lalaking nakaputi. Dustin, huwag mo na siyang kausapin. Kalokohan lang ang lahat. Timulan mo na ang laban. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras. Inimas ni Asa ang kanyang mga kamay bilang paghahanda sa labanan. Ang iba pang 7 espiritu ng banal na bato at ang 12 ng mga kataas-taasang Grandmaster mula sa lahi ng insekto ay handang lumaban din. Napatay nila ang 4 na dakilang pinuno. Napakalaking tagumpay. Wala silang kinatatakutan. Kahit ang makapangyarihang mandirigmang ito mula sa lahi ng Kalansay. Nais lamang nilang magpatuloy sa labanan at patayin siya sa lalong madaling panahon. Sige, as you wish. Let's start the battle. Tumango si Dustin at nag-wave ng kamay. Kasama niyan, ang 10 barkong pandigma ay ang lahat ng pinakaabanteng barkong pandigma na maya-alok ng Tang Clan. Tinawian ni Dustin ang kanyang kamay na nagpadala ng kanyang enerhiya sa bawat isa sa 10 barkong pandigma. Agad na pinasimulan ang barkong pandigma. Isang hanay ng malalaking kristal na kanyon ang lumitaw sa kubyerta ng bawat isa sa 10 barkong pandigma. Bang! 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 Napuno ng mga tunog ng pagsabog ang kalangitan. Sabay-sabay na nagpaputok ang lahat ng kristal na kanyon. Ang mga haligi ng puting enerhiya, na kasing kapal ng braso ng isang tao, ay binaril sa hukbo ng lahi ng Kalansay na kumubkob kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Haha! Dustin! Hindi ko ine-expect na napakaraming barkong pandigma ng Tycoon World ang nakuha mo. Maya-maya, tila na ang mga barkong pandigma ng Skeleton Race. Ang ganda ng regalo mo. Dustin. Sa halip na magalit, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay humagalpak ng tawa. Boom! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay naglunsad ng isang pag-atake. Sa sandaling ito, ang kanyang intensyon sa pagpatay ay lumakas sa sukdulan. Ang lahat ng laman at dugo niya ay humiwalay sa kanyang katawan at nagpaikot-ikot hanggang sa ito ay bumuo ng isang malaking dragon na may dugo. Ang dagwang dragon ay pumulupot sa kanyang kalansay, na hindi mapigil. Ibinuko nito ang malaking bibig at hinawakan ang matutulis nitong kuko sa posisyong umaatake. Ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi ay hindi na ang kanyang matandang maamo at gwapong sarili. Iniwan niya ang tila puti lang niyang kalansay. Lumalabas na ang pinakamahalagang elemento ng skeleton race ay ang kanilang skeleton. Kung tungkol sa kanilang laman, dugo at buhok, tila ay hindi hihigit sa mga palamuti o mga organo na nag-iimbak ng enerhiya. Bang! Isang nakakatusok na tunog ang dumating at pinukaw ang buong espasyo. Ang malaking dragon ng dugo ay sumugod pasulong. Lahat ng mahawakan nito ay babagsak at magiging abo. Hinaramgan ng malaking dragon ng dugo ang mga haligi ng enerhiya na ibinubuga ng 10 barkong pandigma. Atake! Napasigaw si Asa ng mapagtanto kung gaano katindi ang labanang ito. Sumisigaw ng kanilang mga sigaw sa labanan. Si Dustin, ang kanyang demonyong avatar, ang 8 Stone Saints, higit sa 100 Supreme Grandmasters ng lahi ng insekto, ang Infinity Beast, at ang Divine Silkworm ay sumugod upang ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Naglabas sila ng mga daloy ng marahas at kakila-kilabot na enerhiya upang bumuo ng isang makapangyarihang web ng enerhiya at ginamit ito upang salakayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng lahi ng Kalansay. Pumunta ka sa impyerno. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang Grand Chieftain din ng Skeleton Race, ay nagsimulang mag-alinlangan sa lihim. Kahit na pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmado sa kanyang mukha. Pilit siyang umatungal sa kanyang mga kaaway bilang tugon sa kanilang mga pag-atake. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay sumugod patungo kay Dustin gamit ang kanyang higanteng dragon na may dugo ng buong bilis. Ang katawan nito ay kumikinang sa kulay ng dugo at ganap na nababalot ng magulong aura. Sa pagkakataong iyon, sobrang pangit at nakakatakot ang itsura niya. Boom! Isa pang malakas na ingay ang dumating.
Tamarahas na tunog ng pagsabog. Hinaramgan ng dragon ng dugo ang lahat ng pag-atake ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, dahil sa paglaban sa mga pag-atake ni Dustin at ng kanyang mga kasama, hindi napigilan ng Grand Chieftain ng Skeleton Race ang mga apoy na nagmumula sa 10 barkong pandigma. Ang 10 barkong pandigma ay bumaril. Sa sandaling iyon, ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Skeleton Race ay sumabog sa 1,000 piraso. Tinasamantala ang kritikal na sandali na ito. Itinuon ni Dustin ang kanyang isip at inilipat ang milyon-milyong sundalo ng insekto mula sa Slave Tower. Agad na dinagsa ng makapangyarihang hukbo ng mga insekto ang universo. Nasa lahat sila, nagwawalis sa buong field. Nang walang anumang pagkaantala, tumugod sila sa hukbo ng lahi ng Kalansay. Ang hukbo ng insekto ay may kalamangan sa dami. Sa pagtutulungan ng 10 barkong pandigma, madaling nagtagumpay ang hukbo ng mga insekto. Sa puntong ito, walang duda na maaaring manalo si Dustin sa labanan. Patayin. Si Dustin at ang kanyang mga tauhan ay nabigla at naramdaman nila ang kanilang tagumpay. Kaya, sumugod sila, handang salakayin ang kanilang mga kaaway. Lumakas ang labanan at mas tumindi pa. Ibinigay ng magkabilang panig ang lahat, inilabas nila ang kanilang buong kapangyarihan upang patayin ang kanilang mga kaaway. Ang demonyong avatar ni Dustin ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Hinawakan ng demonyong avatar ang Diabolic Killing Needle sa kamay nito at mabilis itong iniwagayway. Sa tuwing ibubugan nito ang karayom, nanginginig ang mga bituin at hindi mapigil ang gumuho ang espasyo sa paligid. Ang walang katapusang pool ng Dark Evil Force Energy ay bumaril patungo sa Grand Chieftain ng Skeleton Race. Nagulat si Dustin nang makitang ang kanyang demonyong avatar, na may puwersa ng Diabolic Killing Needle, ay halos kasing lakas ng Grand Chieftain ng Skeleton Race. Parang kaya pa nitong lumaban sa kanya ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng kanyang demonyong avatar ay medyo mababa. Tila, ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay may buong makapangyarihan. Lihim na kasanayan ng martial arts sa ilalim ng kanyang sinturon. Sa buong laban, nanindigan siya dahil naipamalas niya ang iba't ibang husay sa martial arts. Gayunpaman, ang pinakamalakas na kasanayan ng demonyong avatar ni Dustin ay ang World Silang Tubod Magic. Mukhang ang kapangyarihan ng demonyong avatar ay hindi mas mahina kaysa sa isang dakilang pinuno ng demonyong mundo. Ang tunay na kahinaan sa aking demonyong avatar ay ang kakulangan nito ng makapangyarihang mga lihim na kasanayan sa demonyo. Bueno, pagkatapos ng labanang ito, malamang nahayaan ang aking demonyong avatar na magsanay ng ilang makapangyarihang lihim na kasanayan ng demonyo. Nakarating si Dustin sa konklusyong ito habang pinagmamasdan niya ang kanyang demonyong avatar sa labanan. Sa sandaling ito, medyo mahigpit ang labanan. Hindi may kikaila na talagang makapangyarihan ang Grand Chieftain ng Skeleton Race. Gayunpaman, nahirapan siyang labanan ang lahat ng sabay-sabay na pag-atake ng mga tauhan ni Dustin. Biglang, isang malakas na alulong ang narinig sa buong larangan ng digmaan. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay umungal sa langit. Pinalabas ang kanyang apoy ng galit. Boom! Sumunod ang ilan pang nakakatusok na tunog. Biglang, isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang ulo na nagpayanig sa buong kalangitan. Ito ay isang malakas na puwersa ng espiritual na pakiramdam na halos kasing lakas ng tsunami. Bang! Nayanig ang lupa sa karahasan. Ang walang katapusang espasyo ay gumuho ng bigla. May mga fragment sa lahat ng dako. Ingat! May naalala lang ako. Ang pinaka-kawaila hilakbot na puwersa ng lahi ng Kalansay ay ang kanilang espiritual na kahulugan. Ang espiritual na kahulugan ay ang pangunahing elemento ng lahi ng Kalansay. Para sa bawat miyembro ng Skeleton Race, ang kanilang espiritual na pakiramdam ay mas malakas kaysa sa mga nilalang mula sa iba pang mga lahi ng parehong antas. Tigaw ni Asa sa takot. Talaga. Spiritual sense, ulit ni Dustin. Napanganga siya sa Grand Chieftain ng Skeleton Race. Isang napakaraming espiritual na kahulugan ang bumulwak sa ulo ng dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Kahit papaano, tila may pisikal na anyo ito na nagpapakita sa hugis ng mga haligi na ilang libong talampakan ang taas. Bang! Bang!
Bang! Ang mga haligi ay pumailanglang sa langit sa tamang lugar at tumama kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Mag-ingat, ito ang spiritual sense attack. Protektahan ang iyong soul sea sa lahat ng paraan. Paalala ni Asa sa kanya. Naramdaman mismo ni Dustin na ang espiritual na kahulugan ng dakilang pinuno ay talagang napakalakas. Habang ang mga haligi ay lumapit sa kanya at sa kanyang mga kasama. Ang buong espasyo sa paligid niya ay nanginginig. Ang Eight Stone Saints at ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race ay kumunat ang kanilang mga kilay habang sila ay naging maingat. Inilabas nila ang kanilang sariling espiritual na pandama upang labanan ang paparating na mga pag-atake. Ang kanyang espiritual na kahulugan ay masyadong makapangyarihan. Kung hindi ako mananatiling nakatutok, ang mga kolum na ito ay masisira sa soul sea ko. Tahimik na bulong ni Dustin sa sarili. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang bahid ng espiritual na pakiramdam na dumaloy patungo sa kanyang ulo. Mabilis siyang naging pulang ilaw at nagmamadaling umatras. Habang umaatras, umindayog din siya sa nakikitang espiritual na kahulugan. Ang Bright Divine Ruling Chains ay lumabas sa ere at tumama sa spiritual sense attack. Ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay naglabas ng napakalaking lakas upang tulungan si Dustin na makayanan ang haligi ng espiritual na kahulugan. Gayunpaman, ang mga pisikal na pag-atake ay hindi partikular na kapaki-pakinabang kapag nakikitungo sa mga pag-atake sa espiritual na kahulugan. Bago ito alam ni Dustin, ang haligi ng espiritual na kahulugan ay nasa harap ng kanyang ulo. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay tumawa ng matagumpay nang makita niya ito. Dustin, today is just not your day. Don't think you can get away with anything. Today, kayong lahat ay mamamatay. Sabi niya na may malisyosong ekspresyon. Tuwang-tuwa siya nang makitang natarante si Dustin at ang kanyang mga tauhan dahil sa pag-atake niya sa espiritual. Tulad ng lubos niyang kumbinsido na si Dustin ay tiyak na mapapahamak. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Ang espiritual na puno sa loob ng Dustin Soul Sea ay nagsimulang kumilos. Ang mga dahon at ugat nito ay nagsimulang tumubo at lumipad at umabot sa dagat ng kaluluwa. Tinalian nila ang haligi ng espiritual na kahulugan na lumilipad sa ulo ni Dustin. Swoosh! Pagkatapos nito, ang mga dahon at ugat ay bumalik sa loob na may haliging espiritual na kahulugan. Wala pang isang segundo ang kinailangan ng puno upang pinuhin ang kolum na iyon at gawing sariling espiritual na kahulugan ni Dustin. Dahil ang haligi ay naging isang solong isa, ito ay hindi masyadong malakas, na nagpapahintulot sa puno na hawakan ito ng madali. Wow! Hindi ko nakitang darating yun. Nagulat at natuwa si Dustin. Nararamdaman din niya na ang espiritual na puno ay nais na pinuhin ang higit pang mga haligi para sa kanyang sariling paggamit. Lumalabas na ang espiritual na puno ay maaari na ngayong umalis sa aking soul sea at atakihin ang mga kaaway ng mag-isa. Napaisip si Dustin. What the hell is going on? Laking gulat ng Grand Chieftain ng Skeleton Race nang makita niya ito. Hindi siya makapaniwala matapos makita ang makapal na ugat at dahon na lumabas sa soul sea ng Dustin at hinigop ang isa sa kanyang mga haligi ng espiritual na kahulugan. Anong klaseng magic treasure iyon? Kamangha-manghang iyon. Maaari nitong lumunin ang aking espiritual na kahulugan. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race remarked in shock. Tapos, naging excited siya. It's a treasure. It's a great thing. It'll be mine. Sabi ng Grand Chieftain ng Skeleton Race na may nasa sabik na tingin sa kanyang mga mata. 1/3. Ang mga miyembro ng Skeleton Race ay may partikular na malakas na pagkakaugnay para sa espiritual na kahulugan. Na mas malakas kaysa sa iba pang mga nilalang sa kanilang antas. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay nagtataglay ng nakakatakot na makapangyarihang espiritual na kahulugan. Bukod dito, pinag-aralan niya ito at marami siyang alam tungkol sa mga nuances at subtleties nito. Kung maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa espiritual na puno. Kumbinsido siya na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tataas ng ilang ulit. Talaga, you have your eyes on my magic treasure. Pero natatakot ako na hindi mo ito makukuha. Dahil papatayin kita. Panunuyan ni Dustin.
Sa susunod na sandali, mas maraming dahon at ugat ang lumabas sa kanyang soul sea at nilamon ang ilan pang spiritual sense column. Sa loob ng ilang segundo, ang karamihan sa mga spiritual sense column na pinakawalan ng Grand Chieftain ng Skeleton Race ay nilamon na. Ang espiritual na puno ay mabilis na lumaki ngayon. Ang dami ng espiritual na enerhiya sa loob nito ay mabilis ding tumataas. Natuwa si Dustin nang maramdaman iyon. Sa isang iglap, sumugod siya upang ang espiritual na puno ay sumipsip ng higit pang mga haligi ng espiritual na kahulugan at lumaki ng mas malaki. Ikaw, ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay takot na takot ngayon. At galit na galit sa parehong oras. Nawalan siya ng tahimik ng maraming espiritual na enerhiya ng pakiramdam dahil sa espiritual na puno ni Dustin. Halika na, ang 8 Stone Saints, ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race, ang maliit na Infinity Beast, ang Divine Silkworm, at maging ang demonic avatar ni Dustin na sisingilan sa Grand Chieftain ng Skeleton Race ng buong lakas ng sabay-sabay. Habang sumusulong sila, inalagaan ni Dustin ang mga haligi ng espiritual na kahulugan na nananatili pa rin. Dahil dito, ang kanyang mga kasama ay hindi nakaharap sa anumang pagtutol sa kanilang mga pag-atake. Nagsisimula ng magmukhang malungkot ang mga bagay para sa dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Sa lalong madaling panahon, si Dustin at ang kanyang mga kasama ay nangunguna. Umuungol ng mabangis. Napilitang umatras ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Spiritual sense attack ang pinakamagaling niya at ang iba pang armas na mayroon siya ay hindi gaanong makapangyarihan. Ngunit hindi gumana ang kanyang trump card na dapat ay dahil sa espiritual na puno ni Dustin. Ang labanan ay tumagal ng higit sa 1 oras. O hindi, tigaw ng Grand Chieftain ng Skeleton Race. Mahigit 20 malalakas na energy wave na pinakawalan ni Dustin at ng kanyang mga kasama pagkatapos ay sabay-sabay siyang hinampas. Na naging ashen powder. Pagkatapos ay lumipad ang abo sa lahat ng direksyon. Bush! Isang escarlate na apoy ang lumabas mula sa abo at nagsimulang tumakas. Iyon ang kanyang espiritual na kaluluwa. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng isang miyembro ng lahi ng Kalansay. Kung hindi natin sirain iyon. Muli siyang ipanganak. Tigaw ni Asa. I see. Sabi ni Dustin. Hinabol niya ang apoy. Kasabay nito, ang espiritual na puno ay nanginginig. At ang mga ugat nito ay umalis sa katawan ni Dustin upang sundan ang pulang apoy. Dustin, bitawan mo ako. Mula sa escarlate na banal na apoy ay dumating ang isang malungkot na tunog ng dakilang pinuno na humihingi ng awa. Dahil ang espiritual na puno ay nagpapakain ng espiritual na lakas ng pakiramdam. Ang kaluluwa ng dakilang pinuno ay hindi makalayo rito. Ang sagot ko ay hindi. Ninisya ni Dustin. Ang Skeleton Race ay isang malaking kaaway ng Immortal End World. Walang paraan na iligtas ni Dustin ang kanyang buhay. Sa lalong madaling panahon, ang espiritual na puno ay kinaladkad ang escarlate na apoy sa Dustin Soul Sea at pinino rin ito. Sa oras na iyon, lahat ng iba pang miyembro ng Skeleton Race ay napatay na. Nawasak ang buong tropa ng Skeleton Race. Ngunit hinayaan ni Dustin na makalayo ang ilang miyembro. Upang iulat nila ang nangyari sa kanilang mga nakatataas. Di nagtagal. Ang mga nakaligtas ay tumakas sa Skeleton World at sinabi sa kanilang mga kapwa-miyembro kung ano ang nangyari. Ang pagkamatay ng isang Grand Chieftain ay nagdulot ng isang mahusay na sensasyon sa buong Skeleton World. Napuno ng galit ang mga miyembro ng Skeleton Race. Ang 5 dakilang pinuno ay mas nabalisa kaysa sa mga tao. Ibinagsak nila ang kanilang mabibigat na mga kamay sa mesa. Nabasag ang iba't ibang bagay at nagngangalit na galit na galit. Niyanig ng kanilang mga boses ang buong Skeleton World. Tipunin ang aming pangunahing puwersa at hunt Dustin. Nag-order sila. Walang nakakaalam kung ang Supreme Grandmaster ng Skeleton Race ay buhay o patay. Ang 6 na Grand Chieftain ay kasalukuyang namuno sa Skeleton World. Ang dakilang pinuno ng Skeleton World ay kasing lakas ng isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Sa lalong madaling panahon, isang malaking hukbo ang handa at umalis sa Skeleton World para sa labanan. Isang barkong pandigma ang nagtatago sa kawalan malapit sa Skeleton World.
Ang barkong pandigma na ito ay mas mahusay kaysa sa orihinal na 3 barkong pandigma na nakuha ni Dustin sa Tycoon World. Ang pangunahing lakas nito ay ang invisibility nito. Mukhang seryoso na ang skeleton race. Okay, I will play with them. Nakangiting sabi ni Dustin. Ang paghahanap malapit sa mga lugar ng hangganan ay ang mga tropa ng skeleton race. Marami sa kanila ang nakatutok sa partikular na lugar na iyon. Nakasuot ng natatanging baluti. Lumaban sila ng may mahusay na mga kasanayan at ang kanilang mga galaw ay nagpakita ng mahusay na momentum. May mga grupo ng mga sundalo mula sa skeleton race. Ang halaga ay hindi mabilang. Na ang tren nito ay umaabot sa loob ng ilang milyong milya. Makapal na puno ng mga tropa ng skeleton race. Kabilang sa hindi mabilang na mga sundalo ay 3 sa 5 Grand Chieftain ng skeleton race na nabubuhay. 3 Grand Chieftains. Not bad. Kung papatayin ko silang lahat, siguradong mababawasan ng kalahati ang lakas ng skeleton race. Panunuya ni Dustin habang inilalayo ang barkong pandigma. Habang ginagawa niya iyon, dumaan siya sa espasyo at umalis. Makalipas ang halos kalahating araw. Bagamat naghanap sa malayo ang lahi ng kalansay, hindi sila nagtagumpay sa paghahanap kay Dustin. Palawakin ang saklaw ng paghahanap. Kailangan nating mahanap si Dustin. Isang Grand Chieftain ang umungal sa pagkabigo. Posible bang nakatakas na si Dustin at bumalik sa Immortal End World? Isa pang Grand Chieftain speculated. Kung hindi natin siya mahanap dito, pupunta tayo sa bahay niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Ang pangatlong dakilang pinuno ay sumigaw. Ilang sandali pa. Lumabas si Dustin sa kalawakan at lumitaw sa isang lugar na malapit sa hangganan. Pagkatapos ay pinalabas niya ang 8 Stone Saints mula sa kanyang slave tower kasama ang iba pa. Ang karamihan ng mga sundalo ng lahi ng kalansay ay nakaunat ng manipis sa kalangitan ng langit. Para mas maging epektibo ang kanilang paghahanap, nagpasya din ang 3 Grand Chieftain na maghiwalay at hanapin si Dustin ng isa-isa. Sa kabilang banda, naisip ni Dustin na ito ang perpektong oras para sa isang sorpresang pag-atake. Patayin silang lahat. Namimiss ko na ang lasa ng dugo. Ang 8 Stone Saints ay nasiyahan sa kilig ng mga labanan at pagkamatay. Kaya't sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon, nagmadali silang lumabas at naglunsad ng isang pag-atake ng kulog sa mga tropa ng kalapit na skeleton race. Isang dosenang o higit pang mga kataas-taasang Grandmaster ng lahi ng demonyong insekto ang nagpasya na umatake din. Mabilis nilang ginalaw ang kanilang mga katawan. Naglalabas ng malakas na aura, na epektibong pumatay ng malaking bilang ng mga kaaway sa isang pagkakataon. Si Dustin, ang demonic avatar, ang Divine Silkworm at ang Infinity Beast ay sumunod din at sumali din sa labanan. Ang pinaka nakakatakot sa kanila ay ang kapangyarihan ng demonyong avatar. Una, ginamit nito ang World Silang Tubod Magic. Nasinigurado ang lahat ng mga sundalo ng skeleton race sa malapit sa isang lugar at pinigilan ang kanilang mga paggalaw. Pagkatapos, inihagis nito sa kanila ang masamang karayom at agad silang pinatay. Sa dami ng kapangyarihan ng koponan ni Dustin, walang paraan ang mga tropa ng lahi ng kalansay ay maaaring makipaglaban. Sa isang saglit, ang sari-saring tropa ng kaaway ay nabawasan. Isang tren ng mga sundalo na kasing haba ng libo-libong milya ang agad na napatay. Si Dustin naman, sige, patayin mo na siya. Mas maraming tropa ang nakadiscover sa nagaganap na labanan sa kanilang lugar. Ipinatawag nila at tinawag ang iba pa nilang hukbo upang tumulong. Sa sandaling malaman nila ang kinaroroonan ni Dustin. Ang 3 Grand Chieftain ay nagsagawa ng kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang sumugod sa kanya sa isang iglap. Sa oras na ito, ang natitirang koponan ni Dustin ay bumalik sa kanya at inilipat niya sila sa slave tower. Dumaan sila sa kalawakan at nawala. No wonder hindi namin siya mahanap. Magaling siyang manipulahin ang spatial power. Madali siyang maglakbay sa kalawakan at magtago sa magulong void kung kailan niya gusto. Mumuso ang isang Grand Chieftain habang naiintindihan niya ang sitwasyon. Sumunod tayo sa kanya sa magulong void at dalhin siya doon. Mungkahi ng isa pang Grand Chieftain. He was fuming at Dustin and he was very determined to take him down no matter what. Kaya,
Nagsimulang gamitin ng tatlong dakilang pinuno ang kanilang special na kapangyarihan upang pasukin ang magulong kawalan kung saan nawala si Dustin. Siya yun. Pagpasok pa lang nila sa magulong kawalan, nakita ng tatlong Ingrandi na pinuno si Dustin at hindi nila maiwasang matuwa. Dustin, hindi ka makakatakas this time. Iginalaw nila ang kanilang mga katawan at hinabol si Dustin. Maingat na hindi nila ilantad ang kanilang mga sarili. Kumilos sila ng maingat upang maiwasang ma-alerto si Dustin. Nang makita sila ni Dustin ay napangiti siya ng mahina. Ganito nilayo ni Dustin ang lahat ang tatlong dakilang pinunong matapang na sumusunod sa kanya sa magulong kawalan. Bush! Taglit na nawala si Dustin nang maging pulang ilaw. Ang tatlong Grand Chieftain ay ganap na natulala. No way! Paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na spatial power sa lakas na taglay niya ngayon? Ang tatlong dakilang pinuno ay nabigla. Hindi matanggap ang kapasidad ng lakas ni Dustin. Tara na at tingnan natin. Sa kabila ng kanilang pagtataka, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtugis. Walang silbi ang sumuko sa puntong ito dahil nakarating na sila sa ganito. Makalipas ang isang oras, kumbaga, maasikaso silang tatlo. Ayaw nilang maghiwalay at kumilos ng mag-isa. Magkadikit silang tatlo. Bulong ni Dustin sa sarili. Sa puntong ito, marami na siyang nagawa. Nalito niya ang mga ito. Tinakpan ang kanyang mga landas. Gumawa ng isang likuran. At sinundan sila. At kahit anong gawin ni Dustin, hindi naghiwalay silang tatlo. Wala siyang pagkakataong kumilos. Forget it, lalabas muna ako at papatayin ko ang tropa nila sa labas. Ungol ni Dustin. Pagkatapos, palihim na dumaan sa kalawakan. Bumalik siya sa real space sa labas. Si Dustin ay gumawa ng spell. At milyon-milyong tropa ng lahi ng demonyong insekto ang lumabas sa larangan ng digmaan. Nag-wave lang siya ng kamay at nag-order. Boom! Milyon-milyong mga insekto ang naging isang kakilakilabot na agos. Nagmamadaling lumabas. At ang matinding pagbabago ng enerhiya ay nagpang-inag sa buong mabituing kalangitan. Habang ang mga insekto ay dumarami. Si Dustin, kasama ang 8 Stone Saints at iba pang karampatang mga mandirigma, ay sumali rin sa labanan. Sumiklab ang isang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang partido. Lahat kayo pumunta sa impyerno. Si Dustin, kasama ang Divine Silkworm at ang Infinity Beast, ay parang tatlong killing machine. Saan man sila pumunta, ang mga pangkat ng mga tropa ng kaaway ay pinutol. Ang demonyong avatar ay mas makapangyarihan. Patuloy itong nag-teleport sa mabituing kalangitan. Sa tuwing darating ito sa isang lugar, gamit ang World Silang Tubod Magic, agad nitong tinatakan ang lahat ng mga kaaway sa loob ng 1,000 milya sa paligid. Pagkatapos, ang Diabolic Killing Needle ay hinawakan. At lahat ng mga kaaway ay tinusok at sumabog sa isang iglap. Nagawa nilang ibagsak ang mga tropa ng skeleton race ng walang kaguluhan. Hinarap nila ang mga ito ng mabilis at epektibo, na medyo kahanga-hanga. Ang tatlong Grand Chieftain ng skeleton race, sa kabilang banda, ay nanatili sa magulong kawalan. Hinahanap si Dustin. Hindi nila alam na nalipol na ang kanilang mga sundalo. Ang mga tropang naiwan sa real space ay walang kalaban-laban para kay Dustin at sa kanyang koponan. Higit pa rito, ang bilang ng mga demonyong insekto sa kanilang panig ay mas malaki kaysa sa mga tropa ng lahi ng Kalansay. Sa loob lamang ng ilang sandali, 2/3 ng mga kaaway ang napatay o malubhang nasugatan. Panahon na para umalis tayo. Baka may makitang mali ang mga Grand Chieftain at bumalik sila para sumama sa kanilang tropa. Payo ni Dustin. Sa sandaling nagbigay ng utos si Dustin. Milyon-milyong tropa ng demonyong insekto. Pati na rin ang 8 Stone Saints at 100 o higit pang mga Supreme Grandmaster ay bumalik din sa Dustin. Nag-spell si Dustin at pinabalik silang lahat sa kanyang slave tower. Sa magulong kawalan, ang tatlong Grand Chieftain ay gumagala pa rin. Desperadong hinahanap si Dustin. Hindi. Naghihinala na ako. Pinaglaruan kami. Ito ay isang lansihin. Baka nakaalis na siya pabalik sa real space. At pinatay ang mga tao sa labas. Pagsisiwalat ng isang Grand Chieftain, na may ekspresyon ng galit sa kanyang mukha. Tara na,
Lumabas tayo at tingnan natin kung kumusta na sila. Nanlaki din ang mga mata ng dalawa pang Grand Chieftain nang tuluyang pumasok sa isip nila ang ideya. Hindi nila naisip noon na maaaring ito ay isang diversion tactic. Lahat sila ay gumamit ng kanilang spatial power at naglakbay pabalik sa real space. Sa sandaling itinuon nila ang kanilang mga mata sa eksena sa labas. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanila. Sabay silang nagulat, nagalit, at nadismaya. Dustin, how dare you do that? Isa kang demonyo. Sa kanilang mga mata na nag-aalab sa galit. Hindi napigilan ng mga punong-pinuno ang galit nila para kay Dustin. Nandito ka pala. Nakangiting mapaglaro. Matapang na sinalubong ni Dustin ang mga mata ng tatlong dakilang pinuno. Mamatay. Dahil sa galit, lumipad ang tatlong punong pinuno patungo sa direksyon ni Dustin. Kasabay nito, ang napakalakas na mga alon ng enerhiya, na kasing bigat ng mga bundok, ay dumating sa kanya. Boom! Ang demonyong avatar ay naglabas ng napakalaking madilim na enerhiya ng demonyo. Ginamit ni Dustin ang kanyang spatial na kapangyarihan at naglakbay sa magulong kawalan kasama ang demonyong avatar. Ang tatlong dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay natulala habang pinapanood nila si Dustin na dumaan sa magulong kawalan. Nakaugat sila sa kanilang lugar na nakanganga ang kanilang bibig at dilat ang mga mata. Dalawang katlo ng kanilang hukbo ay nalipol kahit na lahat sila ay mga elit ng lahi ng Kalansay. Iyon ay isang makabuluhang pagkawala sa kanilang pagtatapos. Parg! Damn it! Kailangan nating makapasok at mahuli siya. Isa sa mga Grand Chieftains ranted. Dapat may maiiwan dito sa ating tatlo para bantayan. Habang ang dalawa naman ay papasok sa magulong kawalan para manghuli ng magnanakaw na iyon. Isa pa, na mas makatwiran. Ang nagmungkahi. Sige. Tara na. Sumang-ayon naman ang dalawa pang Grand Chieftain. Agad silang dumaan sa magulong kawalan at hinabol si Dustin. Habang nanatili ang isa, matalas ang kanilang mga mata. Kinikilala ang kritikal na sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Sa loob ng magulong kawalan. Dustin, tumigil ka. Tigaw agad ng dalawang engranding pinuno nang makita siya ng mga ito. Ha! Dalawa lang ang nakikita kong leader ng skeleton race na sumugod dito para tugisin ako. Ha! Well, gentlemen, you are courting death. Lumingon si Dustin at napangiti. Nang walang anumang babala, bumilis siya at nawala sa isang iglap. Bagamat galit na galit, ang spatial na kapangyarihan ng dalawang Grand Chieftain ay mas mahina kaysa kay Dustin. Imposibleng maabutin nila siya sa magulong kawalan na ito. Matapos iwanan ng dalawa na galit, agad na naglakbay pabalik sa real space si Dustin. Dustin, how dare you? Kaagad, natagpuan siya ng dakilang pinuno ng skeleton race na nanatili sa labas nang siya ay magpakita. Well, I'm back here to kill you. Panunuya ni Dustin habang matamang nakatingin sa galit na Grand Chieftain ng skeleton race. Pagkatapos, gamit ang kanyang isip, ini-teleport ni Dustin ang 8 Stone Saints at isang dosenang Insect Supreme Grandmasters palabas ng Slave Tower. Patayin! Walang sabi-sabing winagayway ni Dustin ang kanyang kamay at ang lahat ng kanyang mga kasama ay sumugod na parang mga gutom na lobo at tigre. Para silang mga mandaragit na handang pumatay sa kanilang biktima ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Boom! Nagsimulang manginig ang mabituing kalangitan nang sumiklab ang matinding labanan. Ang nakakatakot na energy shockwave, tulad ng isang malawak na dagat, ay kumalat mula sa gitna ng larangan ng digmaan patungo sa lahat ng direksyon at sinira ang anumang nakatagpo nito. Ang lakas ng skeleton race sa paligid ay hindi makalapit para tumulong kahit gusto nila. Sa lalong madaling panahon na sila ay lumalapit, sila ay magiging alikabok kaagad. Sa matinding labanan, inilunsad ng Grand Chieftain ng skeleton race ang kanyang pinakamakapangyarihang hakbang. Ang spiritual sense attack. Di nagtagal. Ang walang katapusang dagat ng espiritual na kahulugan ay lumabas sa kanyang ulo at nagbagong anyo sa ilang mahahabang matutulis na puting espada. Ang mga espadang ito ay makapal na nakaimpake. Tulad ng isang kawen ng mga ibon na umaaligid sa kalangitan. Sabay-sabay na umaatake kay Dustin at sa iba pa. Matagumpay na pinutol ng mga espada ang espasyo.
na lumilikha ng isang kakila-kilabot na kapaligiran. Dustin, kailangan mong mamatay ngayon. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay galit na galit. Splash! Ang mga dahon at ugat ng espiritual na puno ay sunod-sunod na umagos. Ang mga berdeng dahon at makapal na mga ugat ay nalaglag lahat at kinaladkad ang matalas na mga espadang iyon ng espiritual na kahulugan pabalik sa soul sea ng Dustin. Na pagkatapos ay pinino ng puno. Habang siya ay sumisipsip ng mas maraming espiritual na kahulugan. Ang espiritual na kapangyarihan ng pakiramdam ni Dustin ay lubos na pinahusay. Pinaril niya ang 2 ibon gamit ang isang bato. Ano? Ang dakilang pinuno ay nabigla. Sa isang iglap lang, kalahati ng kanyang spiritual sense energy ay nawala at sinipsip ni Dustin. Ang 8 Stone Saints, ilang Insect Supreme Grandmasters, ang Demonic Avatar, ang maliit na Infinity Beast, at ang Divine Silkworm ay sinamantala lahat ang pagkakataon na sumugod at umatake ng baliw. Ilang sandali pa. Damn you Dustin. Sa gitna ng malalakas na hiyawan. Ang ulo ng dakilang pinunong iyon ay nagkapira-piraso. Ang lahat ng kanyang mga labi ay lumipad at nakakalat sa lahat ng direksyon. Biglang sumugod ang isang pulang-pulang apoy at sinubukang tumakas. Ngunit pinaghandaan ito ni Dustin. Ang mga ugat ay lumaki mula sa espiritual na puno at hinayla ang escarlata na apoy sa dagat ng kaluluwa ng Dustin para sa pagpino. Kaya lang. Isa pang Grand Chieftain ng Skeleton Race ang namatay. Dahil dito, ang espiritual na puno sa Dustin Soul Sea ay mabilis na lumalaki sa isang nakikitang bilis. Pagkaraan ng maikling panahon, ito ay naging higit sa 100 metro ang taas. At lumalaki pa rin. Ang dagat ng espiritual na kahulugan sa gitna ng kanyang Soul Sea ay mabilis ding lumalawak. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay kapansin-pansing nagbago pagkatapos niyang pinuhin ang karamihan sa mga pag-atake ng espiritual na kahulugan na ipinadala ng 2 dakilang pinunong iyon. Kaya't minana niya ang karamihan sa kanilang espiritual na kapangyarihang pandama. Habang lumalawak ang espiritual na puno at ang gitnang bahagi ng kanyang Soul Sea. Ang espiritual na kapangyarihan ng pakiramdam ni Dustin ay patuloy na lumalaki sa isang nakakatakot na bilis. Matapos patayin ang Grand Chieftain ng Skeleton Race, inilipat ni Dustin ang 8 Stone Saints at ang iba pa pabalik sa Slave Tower. Pagkatapos, sa isang hakbang pa lang, pumasok na siya sa magulong kawalan. Pagdating sa loob, nakahanap si Dustin ng tahimik na lugar at naka-cross-legged. Ang espiritual na puno ay patuloy na lumaki. At sa maikling panahon, ito ay tumaas na ng 4 o 500 metro. At ang mas nakakagulat, ito ay patuloy na lumalaki ng mas mataas at mas mataas. Sa parehong oras, ang lugar ng dagat ng kanyang espiritual na kahulugan ay masyadong lahat sa tuwa ni Dustin. Kaya naisip niya na kailangang maghanap ng isang lugar upang linangin ang kanyang diwa ng espiritu sa kapayapaan. Upang ang espiritual na puno ay higit pang magbago. At walang ibang lugar ang mas mahusay at mas maginhawa kaysa sa magulong walang laman. Sa loob, si Dustin ay nakaupo pa rin. Tulad ng isang matandang monghe sa pagmumuni-muni. Pagkatapos ng 2 oras na pagtutok, swoosh! Huminga ng malalim si Dustin at binuksan ang kanyang mga mata. Na kumpleto ang pagbabago ng espiritual na puno. Ngayon ito ay higit sa 2,000 metro ang taas. Napakalakas ng aking espiritual na pakiramdam. Kahit na hindi ito kasing husay ng mga dakilang pinunong iyon ng lahi ng Kalansay. Hindi ito mas mababa sa kanila. Si Dustin ay nasa buwan ng tingnan ang puno. Ngayon ang kanyang espiritual na kapangyarihang pandama ay lumampas sa kapangyarihan ng isang master sa Immortal Saint Realm. Naabot na nito ang antas ng isang dakilang pinuno sa ikatlong demonic na mundo. Malaki. Aayusin ko ang isa pang Supreme Spiritual Pot. Excited na naisip ni Dustin. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang maghagis ng Supreme Spiritual Pot sa kanyang Soul Sea. Lumipas ang 1 oras at matagumpay na naman si Dustin. Isang bagong Supreme Spiritual Pot ang napik sa kanyang Soul Sea. Ang palayok na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng omnipotent gas. Namatayog bilang isang bundok, na nagbibigay ng pakiramdam ng oras at espasyo. Kinokontrol ang palayok ng telepathically. Sumugod si Dustin. Boom!
Ang isang malawak na lugar ng kalawakan ay gumuho kaagad. Na naging magulong kaguluhan. Great! Kung ikukumpara sa spiritual sense attack ng isang skeleton race Grand Chieftain. Hindi ito mahina. Bulalas ni Dustin. Halatang nasa Cloud9. Nangangahulugan lamang ito na kung sakaling makilala niya ang mga dakilang pinuno ng ikatlong demonic na mundo at ang mga dakilang pinuno ng lahi ng kalansay sa hinaharap. Mayroon pa rin siyang kakayahan na lumaban at makipaglaban sa kanila. Okay. May natitira pang dalawang Grand Chieftain ng Skeleton Race. I wonder how strong the spiritual tree will get after it absorbs their spiritual sense power. Nakangiting. Sabi ni Dustin. Halatang kinikilig. Kaya, agad siyang naghanda upang harapin ang dalawang natitirang Grand Chieftain ng Skeleton Race. Makalipas ang halos kalahating oras. Sa wakas ay natagpuan na sila ni Dustin. Sa oras na ito, ilang oras na silang gumagala sa magulong kawalan. Hinahanap si Dustin. Kaya naman, nang makita siya ng mga ito, pareho silang nagulat at natuwa ng sabay. Dustin, saan ka tatakbo ha? Marahas na sigaw ng dalawang Grand Chieftain at sumugod kay Dustin. Isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan. Inihatid muli ni Dustin ang 8 Stone Saints at ang iba pa mula sa Slave Tower. Ang 8 Stone Saints, kasama ang isang dosenang Insect Supreme Grandmasters, ang maliit na Infinity Beast, at ang Divine Silkworm. Lahat ay sumugod sa isa sa mga Grand Chieftain ng Skeleton Race. Hindi nagtagal. Sumiklab ang matinding labanan. Sabay na naglakad si Dustin at ang malademonyong avatar patungo sa isa pang Grand Chieftain. Ha! Brat, masyado kang confident. Sa tingin mo matatalo mo ako nang ikaw lang at ang avatar na yan. Nililigawan mo si kamatayan. Hamak ka. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay nag-flash ng nakakatakot na ngiti. Boom! Bigla itong naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. At isang malaking palad ang dumating kay Dustin. Napuno ng patuloy na pagsabog ang kalawakan. Nayumanig ng marahas sa paligid. Ang mabigat na presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng batas na sisingilan sa Dustin ng sabay-sabay. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Napukaw ang fighting spirit ni Dustin. At ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin sa sobrang kilig. Malaki ang kahalagahan ng labanan dahil mas sabik si Dustin na gamitin ang sarili niyang lakas hindi sa tulong ng iba sa pakikipaglaban sa isang dakilang pinuno. Tinusubukan niyang patunayan na mali ang ignorante na Grand Chieftain na kaya niyang talunin ang huli gamit ang sarili niyang mga kakayahan. Noong nakaraan, nakipaglaban siya kasama ang 8 Stone Saints at iba pang makapangyarihan. Upang patayin ang mga dakilang pinuno ng Demon Abyss World at ang mga dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Ngunit sa pagkakataong ito, mag-isa niyang haharapin ang isang dakilang pinuno ng Skeleton Race. Swish! Ang demonyong avatar, na napapalibutan ng walang katapusang Dark Devil energy na parang demonyong Diyos, ay sumugod. Boom! Ang Diabolic Killing Needle ay naging isang itim na patpat na bakal at bumangga sa malaking palad na bumababa mula sa langit. Magkasama, ang dalawang sandata ay naglabas ng pinakamaningning na liwanag halos nakakabulag. Parang sumabog ang 100,000 bulkan. Na lumikha ng daloy ng magma sa hangin. Isang malakas na vital energy force ang nagwala sa buong lugar sa lahat ng direksyon. Na nagwawalis sa buong espasyo. Basag. Nasira agad ang higanteng palad. Dahilan para mabali ang mga buto nito at tumulo ang dugo. Sa kabila ng kalubhaan nito, walang kahirap-hirap na sinaktan ito ni Dustin. Ano? Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay nagalit sa gitna ng kanyang pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na masasaktan siya ni Dustin. Kasabay nito, labis na tuwang-tuwa si Dustin nang malaman niyang kaya niyang magdulot ng ganoong sakit sa kaunting pagsisikap lamang sa isang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Tila ang demonyong avatar at ang Diabolic Killing Needle ay mas makapangyarihan kaysa sa isang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang demonyong avatar ang nangibabaw sa di umano'y mapaghamong laban na ito. Haha! Matandang asno! Halika ka ulit! Lalong naging masigasig ang layunin ni Dustin sa pakikipaglaban. Kasama ang demonyong avatar,
Naglunsad siya ng isa pang pag-atake. Mukhang medyo agresibo gaya ng ginawa niya. Bush! Ginamit ng demonyong avatar ang World Silang Tubod Magic. Bilang resulta, maraming itim na demonyong ron ang dumating sa Grand Chieftain ng Skeleton Race. Kasabay nito, kinokontrol ni Dustin ang Supreme Spiritual Pot gamit ang kanyang isip at isang dambuhalang. Kahanga-hangang palayok, na kasing laki ng isang bundok, na sinisingil. Niyanig nito ang magulong kawalan sa paligid. Boom! Ang Supreme Spiritual Pot ay lumutang sa kalangitan at tila higit na nakahihigit sa lahat ng iba pa. Pagkatapos ay mabilis itong lumipad patungo sa Grand Chieftain ng Skeleton Race. Swish! Si Dustin ay naging isang pulang ilaw at nagmamadaling pumunta sa harapan ng Grand Chieftain ng Skeleton Race. Nakahanda ang kamao. Walang takot niyang inatake ang kalaban. Boom! Ang demonyong avatar, na may diabolic killing needle sa kamay nito, ay kinasuhan din ng Grand Chieftain. Ang kanyang paggalaw ay napakabilis at mabangis. Magkasama, ang demonyong avatar at Dustin ay naglabas ng mga kakila-kilabot na pag-atake. Dustin, hindi ako makapaniwala na mayroon kang napakalakas na puwersa. Sa wakas ay napagtanto ng dakilang pinuno na ang binatang ito sa harap niya ay hindi madaling pakitunguhan gaya ng iniisip niya. Boom! Sa isang pagsabog, nalaglag ang buhok at laman ng dakilang pinuno, na naging isang makapal na dugong pulang dragon na umuungal sa kalangitan. Lumipad ito sa kalangitan. Inilabas ang kanyang mga ngipin at ipinakita ang kanyang mga kuko, na humaharang sa karamihan ng mga pag-atake ni Dustin. Boom! Ang walang katapusang mga alon ng espiritual na kahulugan ay lumabas sa ulo ng dakilang pinuno at bumugso sa hangin. Bilang resulta, ang buong magulong walang laman ay tila agresibong paltos. Nabigla si Dustin ng magulong espiritual na pakiramdam na dumadaloy sa lahat ng direksyon tulad ng isang agos ng karagatan. Bahagyang naalarma siya na para bang anumang segundo ay malulunod siya dito. Boom! Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng espiritual na kahulugan ay bomb-alot at bomb-alot sa buong kalangitan. Sinusubukang lunukan ang lahat. Ito ay isang parada ng kakila-kilabot. Buzz! Unti-unting umikot ang napakalaking Supreme Spiritual Pot sa ulo ni Dustin. Matangkad itong nakatayo na parang sundalo. Mahigpit na binabantayan ang kanyang soul sea. Ang Supreme Spiritual Pot ni Dustin at ang espiritual na kahulugan mula sa Grand Chieftain ng Skeleton Race ay nasa isang pagkapatas. Anong klaseng tripod ito? Kakayanin nitong labanan ang spiritual sense attack ko. Pero wala akong pakialam. Dustin, tisiguraduhin kung patay ka ngayon. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay umungal sa sobrang galit. Ang espiritual na kahulugan ay isang kakayahan na likas sa buong lahi ng Kalansay. Nangangahulugan ito na ang pag-atake sa espiritual na kahulugan ay isang trump card para sa kanila. Ito ay isang bagay sa kanilang kalamangan. Kapag ito ay ginamit, maaari nitong durugan ang mga nilalang sa parehong antas. Bagamat si Dustin at ang demonyong avatar ay medyo nangingibabaw sa mga mata ng dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Ang huli ay naniniwala na ang una ay ganap na hindi tugma para sa kanya sa mga tuntunin ng espiritual na kahulugan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Haha, I'm afraid you can't kill me today. Panunudyo ni Dustin na may malabong ngiti. Splash! Hindi mabilang na berdeng dahon at makakapal na ugat ang umiikot sa ulo ni Dustin, na naglalabas ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Swoosh! Ang pagbabago-bago ng espiritual na kahulugan sa paligid niya ay kinaladkad at nilamon ng mga dahon. Ang espiritual na puno ay nilalamon ang espiritual na sentido presyon mula sa dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay sa napakabilis na bilis. Sa labis na pagkadismaya ng huli, nabawasan ang kalahati ng kanyang espiritual na pangunawa. Nagulat ang Grand Chieftain ng Skeleton Race. Mapatla ang kanyang mukha habang dumudugo ang gilid ng kanyang bibig. Nawala ang kalahati ng kanyang espiritual na pakiramdam. At ang kanyang vital energy ay naubos ng husto. Mamatay! Mariing sigaw ni Dustin. Sa paghihimok ng kanyang isip, ang dambuhalang Supreme Spiritual Pot ay mabilis na lumaki at durog pasulong. Bang!
Ang ulo ng Grand Chieftain ng Skeleton Race ay nabasag ng husto. Dahilan upang siya ay tumilapon pa atros. Arg! Dustin! Papatayin kita! Siya ay labis na nagalit dahil sa kahihiyan. Unti-unting nahulog sa isang estado ng kabaliwan. Bilang isang dakilang pinuno ng Skeleton World. Siya ay itinuturing na isang makapangyarihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Nasugatan siya ng husto ng isang binata ng sangkatauhan. Boom! Ang pulang dragon na nakapalibot sa dakilang pinuno ay sumabog at nabuo ang isang dagat ng dugo. Umalangaw-ngaw ang dagandong nito sa buong kalawakan. Boom! Ang dagat ng dugo ay kumalat at lumundag patungo kay Dustin. Patayin! Si Dustin ay hindi gaanong nabigla at nabigla. Sa halip, siya at ang kanyang demonyong avatar ay nagmarcha pasulong upang harapin ang higanteng anino. Bang! 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 9 na araw ang bumaril mula sa katawan ni Dustin. At isang malawak na gininto ang nakakatakot na apoy ang sumiklab. Ang Divine Ruling Chains ay nakasabit mula sa mataas na kalangitan at kumikinang na parang mga sibat. Na lalong nagpahusay sa pag-atake ni Dustin. Ang demonyong avatar ngayon ay napapalibutan ng mga itim na higanteng demonyong dragon na nabuo ng masasamang aura. Para silang mga nakakatakot na demonyo na bumaba sa mundo. Sa bawat oras na ginagamit nila ang kanilang mga maces, ang espasyo ay nanginginig. At lahat ay nawasak. Sa dagat ng dugo, ginamit din ng Grand Chieftain ng Skeleton Race ang kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan. At galit na sumugod kay Dustin. Ang laban ay nagpang-inig ng marahas sa buong kalawakan na para bang lilipulin ang lahat ng bagay sa mundo. Puff! Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay hinampas at itinapon pa atros. Ang kanyang mga buto ay nabali. At ang mga bitik ay lumitaw sa kanyang buong katawan. Ang bawat hampas ng demonyong avatar ay naglalaman ng puwersa na kasing tigas ng kaaway nito. Ang opensa nito ay mas malaki kaysa sa depensa nito. Ito ay dahil naging mas solid ang avatar pagkatapos nitong pinuhin ang Diabolic Killing Needle. Kahit natamaan ito ng Grand Chieftain ng Skeleton Race, hindi ito masasaktan. Sa wakas, naglunsad si Dustin at ang avatar ng isang mabigat na suntok sa Grand Chieftain ng Skeleton Race. Bang! Ang balangkas ng dakilang pinuno ay nabasag at nagkalat sa lahat ng direksyon. Bush! Biglang lumabas ang eskarlata na apoy at sinubukang tumakas. Gayunpaman, ang espiritual na puno ay sapat na mabilis upang iunat ang 12-12 ng mga ugat nito. Naggamulong sa apoy at kinaladkad ito pabalik sa soul sea ng Dustin. Isa pang Grand Chieftain ng Skeleton Race ang natalo at napatay. Tuwang-tuwa si Dustin. Nakakagulat. Pinatay niya ang isang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay gamit ang sarili niyang lakas at kakayahan. Hindi pwede. Pinatay mo si Tyrese. Galit na sigaw ng isa pang Grand Chieftain ng Skeleton Race kay Dustin. Abala siya sa pakikipaglaban sa 8 Stone Saints nang makita niyang patay na si Tyrese. Hindi makapaniwala ang mukha niya habang nakatitig sa labi ng namatay niyang kasama. 2/3. Paano nakakapag-empake ang isang human brat mula sa immortal end world ng ganoong kalabog? Imposible lang iyon. Nanginginig na boses ang bigkas ng dakilang pinuno. Hindi nagtagal. Si Dustin ay isa lamang walang tao sa kanya. Ngunit ngayon siya ay napakalakas at isang aktwal na sakit sa leeg. Dustin, pinatay mo ang aming mga dakilang pinuno. Pahabulin ka namin hanggang sa mamatay ka. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay nagpahayag sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Boom! Sa ilalim ng kontrol ni Dustin. Tinisingil ng kanyang demonyong avatar ang mayabang na punong-puno ng itim na patpat. Habang ginamit ni Dustin ang Supreme Spiritual Pot upang tumulong. Haha! Magkaaway na kayo at ang ating immortal end world. Ipapadala muna kita sa creator mo. Panunuyan ni Dustin. Tulad ng isang gutom na mandaragit. Tinunggaban niya ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Mahigit 20 master. Kabilang ang 8 Stone Saints, ay lumalaban sa Grand Chieftain sa loob ng mahabang panahon ngunit hindi nagtagumpay. Sa pagsali ni Dustin sa labanan, lahat sila ay nagsama-sama at nagpatuloy sa pag-atake sa kanilang kalaban. Sa huli,
Pinakawalan ng Grand Chieftain ng Skeleton Race ang kanyang nakakatakot na spiritual sense energy. Ito ay napakalaki, magkakaugnay, at lumilikha ng isang ilusyon na universo na nakasalansan ng mga bituin, buwan, at araw. Lumipad ang kakaibang universo patungo kay Dustin at sa kanyang mga tauhan. Kaagad, si Dustin at ang kanyang mga kasama ay nakulong sa loob nito. Ang walang katapusang espiritual na enerhiyang pandama na umiikot sa virtual na universo ay lumundag kay Dustin at sa kanyang mga tauhan. Nakakulong sa espasyong iyon. Wala silang nakitang lugar para tumakas sila. Bo! Ang galing! Nagtatakang sabi ni Dustin. Ni hindi man lang nabigla sa bitag. Ang espiritual na pakiramdam ng taong ito ay mas malakas kaysa sa espiritual na kahulugan ng dating tatlong Engrandi na pinuno. Halatang humanga siya sa spiritual sense attack. Ang dakilang pinuno ay walang kahirap-hirap na lumikha ng isang maliit na mundo gamit lamang ang kanyang espiritual na kahulugan at nakulong ang kanyang kaaway sa loob. Ang gayong pamamaraan ay medyo hindi makatotohanan at hindi kapani-paniwala. Pero hindi nagalit si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ano ang dapat ikatakot kapag mayroon siyang bagong pagbabago at pinabuting espiritual na puno? Ang kanyang espiritual na puno ay maaaring sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya na may kaugnayan sa espiritual na mga kaluluwa. Kaya naman, ang pag-atake sa espiritual na pakiramdam ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala dito. Splash! Ang mga dahon at ugat nito ay bumulwak sa dagat ng kaluluwa ng Dustin at nagsimulang pinuhin ang mundo na nabuo ng espiritual na kahulugan. Sa isang saglit lang, gumuho ang maliit na mundo. Dahil ang karamihan sa espiritual na lakas ng pakiramdam na nilalaman nito ay nilamon ng espiritual na puno. Ilipat, agad na sumugod si Dustin patungo sa dakilang pinuno. Sa mataas na espiritu, at may nakamamatay na hangarin na pumatay. Agad namang sumunod ang mga kasama niya. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay malinaw na dahado sa puntong ito. Dahil alam niya ito, napilitan siyang umatras habang kinakaharap niya ang kanilang malalakas na pag-atake. Habang pilit niyang pinipigilan, mas lalo siyang nakaramdam ng takot at pagkabigo. Sa gitna ng matinding laban, inihampas ng demonyong avatar ni Dustin ang itim na patpat sa kanang braso ng Grand Chieftain. Nabigo ang Grand Chieftain na maiwasan ito sa oras, at ang kanyang braso ay hiniwa at itinapon sa hangin bago tuluyang pumutok. Air! Napaungol na lamang sa sakit ang dakilang pinuno. Noon lang, nahulog mula sa langit ang Supreme Spiritual Pot ni Dustin at dumapo mismo sa ulo ng Grand Chieftain. Bang! Sumabog ang ulo ng Grand Chieftain sa lugar. Tinasamantala ang sitwasyon. Ang espiritual na puno ay nagmamadaling kumakalampag ng 12-dosenang makakapal na ugat. Nilalayo nitong hulihin ang espiritual na kaluluwa ng Grand Chieftain at ay drag ito sa Soul Sea ng Dustin. At sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng matagumpay na paggawa nito, ang buong labanan na ito ay isang mapait na tableta na may mga pinagpalang epekto. Ang puno ay nakakuha ng napakaraming espiritual na enerhiya mula sa dalawang pinaslang na dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay. Sa oras na iyon, kasama ang lahat ng bagong natamo na enerhiya, ang espiritual na puno sa loob ng kanyang Soul Sea ay mas mabilis na lumalaki. Bilang resulta, lumalakas din ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ang nakakatakot na espiritual na enerhiya ng pakiramdam ay lumabas pa mula sa Soul Sea ng Dustin at bumuo ng puting halo sa itaas ng kanyang ulo. Naginawa siyang parang isang banal na nilalang. Napagtatanto na ang magagandang bagay ay patuloy na nangyayari sa kanya at sa kanyang lakas. Si Dustin ay labis na natuwa, siya ay halos nasa Cloud9. Tabik na subukan ito. Inilabas niya ang kaunti sa kanyang espiritual na pakiramdam. At ang espasyo sa paligid niya ay biglang nabasag. Na nagpapadala ng mga siwang ng espasyo upang magkatotoo sa ilang lugar. Kapag ang espiritual na pakiramdam ng isang tao ay nakakahimok, ito ay maaaring nakamamatay bilang mahalagang enerhiya sa materyal na mga bagay. Higit pa riyan, maaari rin itong tumagos sa mga bagay na nagpapahirap sa ibang mga magsasaka na makayanan ang isang espiritual na pag-atake. Malinaw na alam ni Dustin na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay magiging isa pa sa kanyang makapangyarihang mga trumpeta.
At dahil doon, siya ay tuwang-tuwa. Haha, what a relief. Napatay na natin ang 4 na Grand Chieftain ng Skeleton Race. Masayang anunsyo ni Asa. Kung pumutok ang balita tungkol sa pagkamatay ng 4 na dakilang pinuno. Tiyak na magdudulot ito ng sensasyon at magpapagulo sa buong Sansinukob. May kabuuang 6 na engranding pinuno sa Skeleton World. At 4 sa kanila ang madaling napatay. Kahit sino ay sasang-ayon na ito ay isang malaking pagkawala sa buong Skeleton World. Matapos patayin ang mga dakilang pinunong iyon, dinala ni Dustin ang kanyang mga kasama. Kasama ang 8 Stone Saints. Sa real space, halos 2/3 ng mga tropa ng Skeleton Race ay nalipol. Ang iba sa kanila ay naaanod sa himpapawid. Naghihintay. Si Dustin, syempre, ay hindi magpapakita sa kanila ng anumang awa. Kaya, siya at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa kanila na may layunin lamang na alisin ang iba sa kanila. Hindi nagtagal. Nakarating sa Skeleton World ang balitang namatay ang isa pang 3 engranding pinuno. Ang lahat ng mga nilalang sa Skeleton World ay lubos na nagalit. Na pinatunayan ng kanilang mainit na talakayan. Maya-maya, tumahimik silang lahat. Ang kapaligiran sa buong Skeleton World ay nabalot ng takot at takot. Sunod-sunod na bumagsak ang 4 na dakilang pinuno. Ang 6 na Grand Chieftain ay ang pinakamakapangyarihan sa Skeleton World. At para mas malala pa, ang Supreme Grandmaster ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay nawala ng matagal. Ngayon ay 2 engranding pinuno na lamang ang natitira. Walang sino man sa lahi ng kalansay ang nang-ahas na maghiganti kay Dustin. Natatakot sa maaaring mangyari sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga Grand Chieftains ay hunted Dustin para sa paghihiganti ngunit natapos na patay sa kanyang mga kamay. Makatuwiran lamang na walang sino man sa kanila ang walang ingat na mga ngahas na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Si Dustin, sa sandaling ito, ay parang bundok na nagpapabigat sa bawat miyembro ng Skeleton Race. Napakabigat at pabigat ng pangalan. Kaya nawala ang katatagan at boses ng buong Skeleton World. Ang natitirang 2 Grand Chieftain ng Skeleton Race ay tahimik din sa kani-kanilang palasyo. Si Dustin ang pinuno ng Immortal End World. Isang makapangyarihang binata ng sangkatauhan. Siguro walang makakatalo sa kanya kung hindi nakikialam ang mga ninuno ng sekta. Malapit na bang babangon ang Immortal End World? Noon, ang ating lahi ay nagsanib kamay sa Third Demonic World of Evil Abyss World laban sa kanila. Ngayon, tingnan mo, hinahabol nila tayo. Ang 2 Grand Chieftain ng Skeleton Race ay bumantong hininga. Hindi na rin sila naglakas loob na banggitin ang paghabol kay Dustin. Wala man lang silang lakas ng loob na umalis sa Skeleton World. Baka habulin ang isang mabigat na kalaban tulad ni Dustin. Iminungkahi ng 4 na Grand Chieftain na pinatay na si Dustin ay dapat magkaroon ng malalakas na trump card. At sa pagkaalam nito, hindi kayang ipagsapalaran ng 2 dakilang pinuno ang kanilang buhay. Sa puntong ito, pinantayan ni Dustin ang pasukan ng Skeleton World, na nagbabalak na alisin ang higit pang mga miyembro ng Skeleton Race. Mukhang natakot ang Skeleton Race. I'm guessing that's why they didn't send their men to pursue us. Dustin murmured in a disappointed tone. Naghihintay siya. Ngunit walang lumabas sa Skeleton World at hinabol siya at ang kanyang mga tauhan. Haha! Ang pagkamatay ng 4 na Grand Chieftain ay tiyak na natakot sa mga bastard na ito hanggang sa mamatay. No wonder nawalan sila ng lakas ng loob na umalis sa kanilang mundo. I really hope that the remaining 2 Grand Chieftains would have the balls to show themselves so that we can slaughter them. Bakit hindi na lang natin pasukin ang Skeleton World at sirain sila ng buo? Ang 8 Stone Saints ay halatang nasa mataas na espiritu. Habang nag-uusap sila sa kanilang sarili. Malinaw na handa sila para sa labanan. Kasabay nito, nauubusan na ng pasensya si Dustin at ayaw nang maghintay pa. Kalimutan mo na. Terra na. Pagpapalakas ng loob niya. Pagkatapos ay inilabas ni Dustin ang barkong pandigma at sumakay dito kasama ang kanyang mga tauhan. Sa ilalim ng kanyang utos, nagsimula itong lumipad sa kabilang direksyon ng Skeleton World. Dustin, pupunta ba tayo sa Heaven Shadow Race at sa North Netherworld para makaganti sa kanila?
Tanong ni Asa kay Dustin habang nasa barkong pandigma sila. The Heaven Shadow Race. The North Netherworld. Nag-isip sandali si Dustin. Kami ay magtungo sa dalawang mundong ito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ngayon, plano kong bumalik at linangin sa pag-iisa para sa isang yugto ng panahon upang mapabuti ang aking lakas. Sabi ni Dustin. Ang tanging dahilan kung bakit lumabas si Dustin sa pag-iisa ay gusto niyang makipaglaban sa iba at pagbutihin ang kalidad ng kanyang vital energy. Nadama ni Dustin na mayroon siyang sapat na karanasan sa panahong ito ng patuloy na pakikipaglaban. Matapos niyang patayin ang napakaraming makapangyarihang masasamang nilalang ng Third Demonic World at ang Skeleton Race. Ang kabuuang lakas ni Dustin ay tiyak na napabuti. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa Dustin upang linangin sa pag-iisa at posibleng gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Makalipas ang halos isang taon. Ang Devil Ancestor Bale ng Third Demonic World ay malapit nang lumabas sa pag-iisa. Ang Devil Ancestor Bale ay nasa parehong antas ng isang ninuno ng sekta. Alam ni Dustin na kahit na madali niyang haharapin ang Grand Leader ng Third Demonic World at ang Grand Chieftain ng Skeleton Race gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang Devil Ancestor Bale sa isiping ito. Si Dustin ay nakatuon sa higit pang pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan. Ang Devil Ancestor Bale ay parang isang matalim na kutsilyo na nakasabit sa itaas ni Dustin at ng kanyang minamahal na Immortal End World. Nadama ni Dustin na ito ay apurahan, kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ano ang gagawin niya kung biglang atakihin ni Devil Ancestor Bale ang Immortal End World? Sige, tumango si Asa. Ang advanced na barkong pandigma ay gumalaw ng napakabilis. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Dustin sa mabituing kalangitan ng Immortal End World. Pagkatapos magpaalam kay Dustin, ang 8 Stone Saints at ang 12 Insect Supreme Grandmaster ay bumalik sa Ancient Forbidden Land. Bumalik din ang mga hukbo ng insekto sa Ancient Forbidden Land kasama ang 12 Supreme Grandmasters. Sa susunod kung kailangan mo ng anumang tulong, ipaalam mo lang sa amin. Sabi ni Asa kay Dustin bago umalis. Okay. Sabi ni Dustin na may pasasalamat. Lahat ng 8 Stone Saints ay talagang may mabait na puso. Naging maayos din sila ni Dustin. Ang mga Insect Supreme Grandmasters ay bumangon lahat upang magalang na magpaalam sa banal na Silkworm. Ang mini-sized na Divine Silkworm ay nagkunwaring napakakalma at namumuno habang magiliw nitong tinanggap ang kanilang mga paalam. Pagkatapos, kasama ang milyon-milyong insekto, ang 8 Stone Saints at ang 12 Insektong Supreme Grandmaster ay bumalik sa Ancient Forbidden Land. Samantala, bumalik si Dustin sa Protective Dome sa labas ng Immortal End World. 4 na magulong masasamang hayop at daan-daang libong mga hayop ang malapit na nagbabantay sa Immortal End World. Tina-teleport ni Dustin ang iba pang 4 na magulong masasamang hayop mula sa Slave Tower at sinabihan silang bumalik sa kanilang koponan at bantayan ang lugar na ito. Pagkatapos ay bumalik si Dustin sa Immortal End World. Sa sinaunang lungsod sa mabituing kalangitan ng Immortal End World. Nag-teleport si Dustin sa kanyang sarili pabalik sa sinaunang lungsod. Ang sundalo, ang pinakamataas na banal na puno. At ang banal na dilaw na puno ay nasa sinaunang lungsod. Haha, tingnan mo, sa wakas gising na si Clint. Masayang sabi ng Supreme Holy Tree nang makita si Dustin. Talaga, ang galing. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang Diabolic Tree ay matatagpuan sa mabituing kalangitan ng Immortal End World kung saan naglalabas ito ng malaking halaga ng masamang aura at masamang batas. Bahagi lahat ito ng masamang plano ni Devil Ancestor Bale dahil siya ang nagtanim nito doon. Hanggat umiral ang Diabolic Tree na ito, hindi maaaring sarado ang puwang sa selyo ng Immortal End World. Sa ganitong paraan, madaling makapasok ang Devil Ancestor Bale sa Immortal End World anumang oras na gusto niya. Sa kabaligtaran, kung ang Diabolic Tree na ito ay maaalis kung gayon ang puwang ay automatikong maaayos. Ang Immortal End World ay isa ng kompletong mundo, ang espiritual na enerhiya ay nagiging sagana at ang mga batas ng kalikasan ay lubos na bumubuti.
Lumalabas na ang selyo ng Immortal End World ay orihinal na nilikha upang kunin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng Immortal End World upang panatilihin itong tumatakbo. Habang naging mas advanced ang Immortal End World, mas matatag ang selyo. Kapag natanggal ang masamang puno at nakumpleto ang selyo, hindi magiging madali kahit para sa Devil Ancestor Bale na basagin ang selyo ng Immortal End World. Tama. Pero si Clint ay nabura ng husto ng masamang aura. Nagkamalay na siya pero matatagalan siya para tuluyang maalis ang masamang aura. Ito lang ang tanging paraan para tuluyan siyang makabangon. Ang banal. Paliwanag ng dilaw na puno kay Dustin. Matuklasan ba ito ni Devil Ancestor Bale? Kung nalaman niyang may mali sa kanyang orihinal na masamang puno, tiyak na lalabas siya ng mas maaga kaysa sa plano niya. Tapos magkakaproblema tayo. Sabi ni Dustin na tila nag-aalala. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi si Clint ang tipong magugulo. Siya ay nasa isang estado ng pagkakatulog ng sinamantala ng ninuno ng demonyo at gumawa ng kanyang paglipat. Simula noon, siya ay kinokontrol at ginawang isang masamang puno ng ninuno ng demonyo. Kung hindi, paano pa madaling makokontrol ng ninuno ng demonyo si Clint? Ngayon ay nagkamalay na si Clint at gagawa siya ng paraan para maalis ang lahat ng masamang aura sa kanyang katawan. Hanggat nag-iingat siya, hindi malalaman ng ninuno ng demonyo. Kapag nailabas na niya ang lahat ng masamang aura sa kanyang katawan, maaari na niyang putulin ang lahat ng koneksyon niya sa ninuno ng demonyo. Kapag nangyari iyon, hindi na makokontrol ng Devil Ancestor si Clint noon. Sabi ng Supreme Holy Tree. I get it, nakahinga si Dustin. Kapatid natin. Maghintay at tingnan lamang. Ako mismo ang bubugbog sa kanya at ako ang magpapaluhod sa kanya sa harap ni Clint at humingi ng awa. Sabi ng kataas-taasang banal na puno. Nipatikip si Dustin sa kanyang mga labi. Si Devil Ancestor Bale ay isa sa pinakamakapangyarihang magsasaka sa universo sa antas ng isang ninunong sekta. Hindi akalain ni Dustin na matatalo siya ng Supreme Holy Tree. Halatang nagyayabang lang ang puno. Ano ba yung pagmumukha mo? Hindi ka ba naniniwala sa lakas ko? Gusto mo bang makita sa sarili mo kung gaano ako kalakas? Galit na sabi ng Supreme Holy Tree. Hindi na lang ito pinansin ni Dustin. Nga pala Dustin, may sasabihin ako sa'yo. Kanina pa. Isang grupo ng mga tao mula sa Evil Shadow World ang dumating sa Immortal End World at sinabi nilang babawiin nila si Caroline. Biglang sumingit ang sundalo. Talaga, ang mga tao mula sa Evil Shadow World ay pumunta dito para kay Caroline. Paano ito nangyari? Bumalik ba si Caroline sa kanila? Nagtatakang tanong ni Dustin. May mundo pala sa universo na tinatawag na Evil Shadow World. Sa Evil Shadow World, ang mga nilalang na naninirahan doon ay pangunahing mula sa masasamang lahi ng anino. Ito ay ang base camp nila. Kamakailan lang ay gumagala si Dustin. Nabalitaan niya ang tungkol sa Evil Shadow World. Hindi na bumalik si Caroline sa Evil Shadow World kasama sila. Nasa Immortal End School pa rin siya. Ang mga tao mula sa Evil Shadow World ay nasa Immortal End World pa rin. Marami ka pang malalaman kay Caroline. Sabi ng sundalo. Okay. I should get going to the Immortal End School for now. Sabi ni Dustin. Nagde-date sina Caroline at Dustin kaya natural lang na mag-alala ito sa kanya. Dahil doon, umalis si Dustin sa sinaunang lungsod at nagtungo sa Immortal End School. Hindi nagtagal bago siya nakarating doon. Dustin, bumalik ka na. Sandaling lumipad si Dustin sa Immortal End School. Narinig niya ang voice message ni Kevin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Pagkatapos, nakawalan sa hindi kalayuan. Isang figure ang gumalaw ng maayos at tahimik, na may mga gliding na hakbang patungo sa Dustin. Si Kevin iyon. Master Kevin. Ang iyong cultivation base ay mukhang nag-improve ng husto. Gulat at excitement na bulalas ni Dustin. Nasa premium stage na ngayon si Kevin ng Immortal King Realm. Naabot na rin ni Dustin ang premium na yugto ng Immortal King Realm. Masasabi niya sa isang sulyap na ang aura ni Kevin ay lubhang kakilakilabot. At malapit na siyang gumawa ng panibagong tagumpay. Haha,
Pakiramdam ko mararating ko ang Immortal Saint Realm. Pero hindi ako sigurado kung kailan darating ang oras. Sir, dito ba kayo naghahanap ng mga dayuhang nanghihimasok mula sa Evil Shadow World? Tanong ni Dustin. Si Kevin ang aktwal na pinuno ng Immortal Endworld at naging abala sa paggawa ng iba pang mga bagay at pagpapatakbo ng iba't ibang mga gawain. Gayunpaman, siya ngayon ay biglang tila walang ginagawa. At siya ay nanatili sa likod para lamang protektahan ang Immortal End School ng personal. Isang bagay na maituturing na mas mababa sa kanya noong nakaraan. Kaya sa sandaling makita siya ni Dustin, nahulaan niya kaagad ang dahilan kung bakit siya tumatambay. Tama, bagamat ang mga lalaki mula sa Evil Shadow World ay hindi gaanong nagpakita ng mali siya sa mga residente ng Immortal Endworld. Sila ay napakatuso at nananatili pa rin dito sa lahat ng oras. Mukhang hindi sila susuko hanggat hindi sila binawi ko si Caroline. Tumango si Kevin at sinabing, "Ano, sa tingin mo ba ay may katapangan sila para nakawin si Caroline mula mismo sa ilalim ng ating ilong at ilayo siya ng labag sa kanyang kalooban? Barbaric lang yan. Hindi na natin kailangang mag-entertain ng mga ganoong kalokohan. Ang tanging tamang gawin ngayon ay magmaneho na lang. Palayo sa kanila. Stop being polite to them." Malamig na sabi ni Dustin. Si Caroline ang mahal ni Dustin. Hinding-hindi siya papayag na pilitin siya ng sino man na gawin ang anumang bagay na hindi niya gustong gawin o makilahok. Ang kaisipang iyon ay sumagi sa aking isipan. Matagal ko nang iniisip na itaboy sila. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal End School ay ang pinaka-advanced na paaralan sa ating mundo. Hindi natin maaaring payagan ang mga tagalabas na kumilos ng ligaw at isipin na magagawa nila ang lahat ng gusto nila dito. Gayunpaman, mayroong dalawang master ng Immortal Saint Realm na kasama ng mga cultivator na iyon mula sa Evil Shadow World. Wala akong laban sa kanila. Kaya't ang pag-atake sa kanila ay magdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan sa paaralan. Dahil ito ay mangangahulugan ng kabuoang pagkalipol. Paulit-ulit nilang sinasabi sa ating mga tao na ito ang domestic affairs ng masasamang lahi ng anino. Na walang kinalaman sa Immortal Endworld. Kaya hindi tayo dapat makialam. Gayunpaman, maginhawa nilang nakakalimutan na si Caroline ay mula sa Immortal Endworld. At sa makatuwid ito ay isang kabuoang insulto sa amin kung sa tingin nila ay maaari lang nilang kidnapin ang aming mga tao. Napagpasyahan kong utusan ang 4 na magulong masasamang hayop na naka-standby at itaboy sila kung ang mga taong iyon mula sa Evil Shadow World ay manggahas na gumawa ng anumang bagay na hindi nararapat. Gayunpaman, wala pa silang ginagawang mali sa ngayon. Kaya wala tayong dahilan para atakihin muna sila. Bukod dito, tinasabing ang Evil Shadow World ay isang napakalakas na mundo. Kung kumilos tayo ng hindi makatwiran at pukawin ang Evil Shadow World. Natatakot ako na mahirap harapin ang mga epekto ng ating mga aksyon. Sabi ni Kevin. Ngayong naitakda na ni Kevin ang kanyang isip na protektahan at pagsilbihan ang Immortal Endworld. Sineseryoso na niya ang kanyang mga responsibilidad. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang anumang desisyon na gagawin niya at kung paano ito makakaapekto sa buong Immortal Endworld. Ang ilang mahihinang magsasaka sa Immortal Saint Realm ay naglalakas loob na manggulo sa Immortal Endworld at isipin na maaari silang maglakad papasok at palabas na parang ito ay isang hindi pinamamahalaan at protektadong mundo. Mas mabuting mag-isip sila muli dahil ang Immortal Endworld ay hindi mas mahina gaya ng dati. At ngayon ay sapat na ang ating loob na manindigan sa ating mga kaaway. Ang mga mahihinang tao ay palaging inaapi ng mga taong nag-iisip na sila ay mas malakas at lumalayo sa anumang mabangis na pag-uugali. Mula ngayon, sinumang maglakas loob na saktan ang Immortal Endworld ay dapat parusahan ng mabigat. Malamig na sabi ni Dustin. Sa kasalukuyang lakas at kakayahan ni Dustin. Tiwala siya sa kanyang kapangyarihan at hindi siya matatakot sa isang dakilang pinuno mula sa mundo ng demonyo. Para kay Dustin, walang kabuluhan ang isang mandirigma sa Immortal Saint Realm. Kaya naman, nang walang karagdagang pagkaantala, ang espiritual na kahulugan ni Dustin ay pumasok sa loob ng Immortal End School. I can't believe this is happening again.
Bakit paulit-ulit nilang ginugulo si Caroline? Mukhang nagtatampo si Dustin. Habang nagtataka ng malakas, sa sandaling iyon. Sa Immortal End School. Sa labas ng cultivation cave ni Caroline. 12-dosenang tao ang nakatayo sa lupa sa harap ng kuweba. Mula sa malayo. Ang mga tao ay hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa sandaling ang isa ay lumapit sa kanila. Ang pinakakakaibang bagay na mapapansin nila ay ang kanilang balat. Ito ay mapatla at may hindi likas na kulay ng kulay abo na parang nasa mga unang yugto ng pagkabulok. Ang kanilang noo, leeg at iba pang bahagi ng kanilang nakalantad na balat ay may kakaibang pattern na dumadaloy sa kanilang mga katawan na para bang sila ay kabilang sa ilang okulto. Bukod sa kanilang kakaibang pisikal na anyo, mayroon silang napakalakas na enerhiya at lahat ay nagbigay ng napakalakas na masamang aura. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay ang kanilang pinakakapansin-pansin na tampok at totoo sa kasabihan na ang mga mata ay ang bintana sa kaluluwa. Ang mga ito ay isang patay na giveaway na ang mga nilalang ay masasamang nilalang dahil sila ay hindi itim o puti ngunit kulay abo at madilim. Na nagbigay ng mapurol na kinang at masamang enerhiya. Tila ay walang duda mula sa masasamang lahi ng anino. Prinsesa Caroline, mangyaring huwag mo kaming ipahiya o magdulot ng hindi kinakailangang kaguluhan. Nandito kami para mapayapang ibalik ka sa Evil Shadow World. Kung hindi namin natapos ang gawain at bumalik na walang dala, tiyak na mapaparusahan kami o kahit na patulan ng kamatayan. Sabi ng isang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang boses, na pinalakas ng dagdag na enerhiya, ay may kapangyarihang lampasan ang malalaking milya. Umalat ang kanyang boses sa kuweba na nililinang ni Caroline. Sabi ko noon at hindi ko nauulitin ang sarili ko. Don't call me princess in public before we can confirm this whole thing. Leave me alone and go back. I won't go with you unless I have met my family and alam kung ano talaga ang nangyayari dito. Mula sa loob ng kuweba ay nagmula ang napakabalisa at galit na boses ni Caroline. Well, you have heard her state her wishes clearly. Please bumalik ka muna. Our queen won't go with you unless she has seen her family. Kung totoo na pinadala ka ng family niya dito, you can go back and tell them. Para pumunta dito ng personal. Kung hindi, hindi siya makumbinsi na umalis ng madali. Isang matandang boses ang nagmula sa loob ng kuweba. Tipari Callum iyon. Shut up. Kinakausap ko si Prinsesa Caroline. Isa ka lang utusan at dapat alam mo ang lugar mo. Huwag kang bastos at gambling mo pa ako. Bilang parusa mo ay inuutusan kitang sampelan ang sarili mo. Tigaw ng matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa labas ng kuweba. Slap your own mouth so that next time you know when to keep it shut. With the support of powerful energy, ang mga nagliliyab na sound wave ay sumugod sa kuweba ni Caroline at binalot ang pari. Bang! Inihagis sa hangin si Pari Callum at natama ng malakas sa pader sa loob ng kuweba. Dahil sa malakas na impact, halos mawalan siya ng malay sa pagluwa ng isang subo ng dugo. Ang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang master sa Immortal Saint Realm. Mas malakas siya kaysa kay Pari Callum. Ang pari ay nasa isang ganap na disadvantage na posisyon at hindi makalaban o ipagtanggol ang kanyang sarili. Siya ay nanliligaw ng kamatayan sa pamamagitan ng paghamon sa mga mandirigmang iyon sa labas ng kuweba. Ayos ka lang ba, Pari Callum? Nagulat at nabigla si Caroline sa biglaan at walang dahilan na pag-atake. Sumugod siya para hawakan ang pari. Kumuha ng high-level healing superior pill at itinapat ito sa bibig nito. My queen. I'm fine. Don't worry about my well-being. I am more worried for you. These people are of unknown origin and their attitude is very unfriendly. I always felt that. Pardon my panghihimasok. Ngunit hindi ako nagtitiwala sa kanila. Pakiusap. Huwag kang sumama sa kanila. My God just doesn't trust them. Dagdag ng pari. Mukha siyang mapatla na parang multo. At parang wala siyang lakas na tapusin ang isang pangungusap nang hindi huminto sa paghinga ng malalim na parang humihinga. Ay isang napakalaking gawain. Pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo at nahimatay. Oh God!
Pakiusap gumising ka. Anong problema mo? Bakit hindi ka sumasagot? Please don't die. Sabik na sabik si Caroline na ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na parang isang set ng mabilis na tambol. Ang kanyang mga mata ay umaagos sa luha na parang ilog. Bagamat hindi siya nag-abala na panasan iyon dahil siya ay hindi ko man lang namalaya na umiiyak siya. Alam ng lahat na si Priest Callum ay naglilingkod at nagpoprotekta kay Caroline mula pa noong bata pa siya. Sa kanya, Your Highness, please rest assured. Buhay ang matanda. Nais ko lang sana siyang bigyan ng kaunting parusa at ilagay siya sa kanyang lugar upang sa susunod ay kumilos na siya sa harap ng isang prinsesa at sa kanyang mga nakatataas. Dapat malaman ng isang alipin kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Wala siya sa posisyon na magsalita hanggat hindi siya inuutusan. Sabi ng matangkad, payat at nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa labas ng kuweba. How dare you hurt Priest Callum? Lumayas ka. Mas pinasimple mo ang desisyon ko. Hinding-hindi ako sasama sayo. Dumagundong si Caroline na may napakalaking awtoridad. Princess Caroline, I must take you back one way or another. Sana hindi mo ako pahirapan at para sayo. Ang boses ng matangkad, payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging malamig at pag-alit. Well, you can try. But I can assure you, walang makakagawa ng eksena sa Immortal End World at makawala dito. Biglang, isang malamig na boses ang tumunog. At isang binata ang lumitaw sa langit at nagsimulang bumaba ng dahan-dahan.